Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. At huwag kalimutang mag-comment, zombie. Ang anime ay nagsisimula sa isang batang babae na nahihirapang maglakad sa nyebe na bumabagsak sa lungsod. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isang binata na nakahiga sa nyebe, naaalala ang mga halik ng kanyang kasintahan. Nagbago ang eksena at nakikita natin kung paano nagmamakaawa ang lalaki kanina sa kanyang kasintahan na huwag siyang iwan, kaya nagpasya siyang manatili sa kanyang tabi na nagtatamasa. Ang pag-ulan ng nyebe sa kanilang dalawa. Ngunit bigla, nagsimula siyang makaalala ng isang trahedya at nakakita ng maraming dugo. Pagkatapos narinig nilang dalawa ang tunog ng kampana, na agad nilang napansin, at nagyakapan ng mahigpit ang mga kabataan bago maghalikan. Samantala, nakita namin ang makina ng isang eroplano na nagliyab at sumabog, na naging sanhi ng pagkasira ng eroplano. Isang batang babae na naghihintay sa isang pasahero ang nagsimulang umiyak nang makita niyang nasira ang lahat. Ang tagpo, pagbabago at tayo ay naglalakbay sa taong 2020, kung saan natuklasan natin na lahat ng nakita natin dati ay kwento lamang mula sa isang libro, at ang babaeng nagbasa nito ay lubos na nabighani. Ikinadismaya niya na hindi ganun ang kanyang kabataan, at pagkatapos ay sinabi na ngayong tapos na siyang basahin ang kanyang paboritong manga, oras na para wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya magawa ito, pinigilan siya ng isang lalaki, nagbabala na ang kanyang gagawin ay mapanganib. Ang dalaga, na labis na nalulungkot, ay nagsabi na gusto lang niyang mabuhay ng isang romantikong pag-ibig, tulad ng sa mga manga, isang bagay na malinaw na hindi mangyayari dahil sa kanyang katawan. Pagkatapos, sinasabi niya sa lalaki na huwag siyang gambalain dahil kailangan na niyang mamatay, habang tinatakot siya gamit ang isang kutsilyo. Patuloy siyang hindi pinapansin ng lalaki, at nagpasya siyang magsinungaling, sinasabing kung hahawakan niya ang kanyang katawan, mahahawa siya ng isang sakit na walang lunas, sinusubukang takutin ito. Habang pinagmamasdan siya ng lalaki, kinakabahan siya at sinasabi na lahat ng iyon ay totoo, dahil hindi siya pinapahintulutang mabuhay ng katawan niya. Pero bigla na lang, nagulat siya nang makita na lumapit ang lalaki at itinarak ang kutsilyo sa sarili niyang dibdib. Nagsimulang sumigaw ang babae sa sobrang takot nang makita siyang damyugo. Pagkatapos, hinawakan ng lalaki ang leeg niya at tinanong tungkol sa sinasabing sakit na walang lunas nang mahawakan siya, at umamin na hindi pa niya ito naririnig. Sunod, sinabi niya na ang pagpapakamatay ay nakakasawa, dahil lipas na ito, habang inilalayo siya mula sa mapanganib na lugar. Nagreklamo siya, napansin na hinawakan siya nito at walang nangyari. Ang babae naman, hindi makapaniwala sa nangyayari at nanginginig sa takot. Tinanong niya pagkatapos kung ano ang mangyayari matapos siyang hawakan, at kung saan ito sasakit, kung sa loob o sa labas. Siya, kinakabahan, sumagot na dumarating na ang kanyang swerte. Bigla, nakita natin ang bahagi ng tulay kung saan nakatayo ang lalaki na bumagsak, dahilan para mabangga siya ng tren. Nagsimulang umiyak ang babae at humingi ng tawad sa nangyari. Dahil naniniwala siyang nadamay niya ang isa pa. Sa kamatayan ng isang tao, na nagbibigay ng isa pang dahilan kung bakit gusto niyang magpakamatay. Gayunpaman, biglang bumalik ang ulo ng estranghero malapit sa kanya, na lalo siyang tinakot. Tuwang-tuwa, sinabi niya na naiintindihan na niya na ang kanyang sakit ay isang dahilan lamang para protektahan ang iba. Habang binubuo muli ang kanyang katawan sa harap ng pagkabigla ng dalaga, sinabi niya na masaya siya dahil nasa tabi niya siya. Siya, na natatakot, ay iniisip na siya ay isang zombie at sinipa siya sa kanyang maselang bahagi. Naiirita ang lalaki, nang makita na tinawag siyang zombie, dahil ayaw niyang maihambing sa kanila at itinatama siya na isa siyang undead. Nagpaumanhin siya sa paggambala, pero mayroon pa rin siyang mga tanong. Bago sumagot ang babae, napansin ng undead na paparating na ang mga pulis, kaya agad silang tumakas. Sa wakas, nakarating sila sa mas pribadong lugar, at tinanong ng lalaki kung nagustuhan ba niya ang pagtalon sa pagitan ng mga gusali. Hindi siya sumasagot dahil siya ay halatang halata ang takot, at buong katawan niya ay nanginginig, kaya naisip niyang tumakas, pero hindi niya magawa dahil napansin ng lalaki ang balak niya at pinigilan siya. Pakiusap niya na huwag siyang hawakan sa binti, dahil magagamit niya ang kanyang swerte. Muli, ipinapakita ng hindi buhay na lalaki ang kanyang kumpiyansa at sinabing masisiguro lamang niya kung hahawakan niya ang kanyang damit. Sagot niya na gawin ito ang gusto niya basta pakakawalan siya pagkatapos. Sabi nito ay ayos lang,
pero kailangan niya munang maunawaan na sila ay nasa mataas na lugar na ngayon. Napagtanto niya na siya ay nasa gilid ng isang bangin at sumigaw sa takot, dahil wala siyang ideya kung kailan sila nakarating doon. Pagkatapos, sinabi ng undead na kapalit ng pagtulong sa kanya, kailangan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kakaibang kalagayan. Tumanggi siya, dahil gusto na rin naman niyang mamatay, kaya hindi siya natatakot sa mga pananakot nito. Nang marinig ito, nagsimulang umikot ang undead kasama siya sa kanyang mga bisig, dahilan upang aminin niya na siya ay takot at pumayag na ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Sabi niya, nagsimula ang lahat 10 taon na ang nakalipas, noong 8 taong gulang pa lamang siya. Nagpapaalam siya sa kanyang mga magulang, na maglalakbay para sa trabaho ng 1 linggo, pero pagkatapos ng kalahating oras, biglang pumalya ang makina ng eroplano, na nagdulot ng pagkamatay ng 270 pasahero, kasama ang kanyang mga magulang. Simula noon, napagtanto niya na kahit iba-iba ang epekto, ang mga taong nakakasalamuha niya ay nasasaktan sa huli. At dahil doon, naniniwala siyang siya ang may kasalanan sa aksidente. Ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanya, ngunit bigla siyang niyakap ng lalaki sa ilalim ng kanyang damit, umaasa na may mangyaring aksidente. Nang maramdaman ang haplos sa kanyang katawan, pakiusap ng babae na bitiwan siya, nagrereklamo na halos lahat ay hinahawakan niya, ngunit biglang bumagsak ang isang kargada ng saging sa lalaki, at nawasak ang kanyang katawan. Napagtanto ng dalaga na hindi pa siya naghihilom, nagpas siyang samantalahin ang pagkakataong tumakas. Gayunpaman, naghilom siya at naging masyadong naiinis dahil nagsinungaling siya sa kanya, pero dumulas siya sa saging at nagsimulang mahulog mula sa gusali, na nagpaisip sa kanya kung gaano kaunti pa lang ang naranasan niya sa buhay. Habang nararamdaman niyang malapit na siyang mamatay, nagsimula siyang umiyak, dahil napagtanto niyang hindi pa siya handang mamatay. Bigla, isang zombie ang sumagip sa kanya mula sa pagkahulog at ibinalik ang manga niya, na akala niyang nawala na. Inamin nito na hindi niya hahayaang mamatay siya ngayon na nakahanap siya ng isang kapangyarihang makapagbibigay sa kanya ng tunay na kamatayan. Sinabi niya na sigurado siya na may itinatago siyang patakaran tungkol sa kanyang kakayahan, at kaya naniniwala siya na kung matutuklasan niya kung ano ito, magagawa niyang palakihin ang epekto ng kanyang pagbubukas, marahil sa pinakamalakas na dagok na likha ng kanyang kakayahan. Sa wakas, matatapos na niya ang kanyang napakahabang buhay dahil dito. Nagpasya siyang dalhin siya sa kanyang taguan upang matuklasan ang mga lihim ng kanyang kapangyarihan. Nagbago ang tagpo at nakita natin ang ilang lalaki sa mga nakasuot ng suit na nagmamasid sa buong sitwasyon. Isa sa kanila ang nagpapaalam sa base na kinuha ng mga undead ang babae na may kakayahang magbukas at sinasabi na huhulihin niya ito matapos makumpirma ang kanyang kapangyarihan. Sa susunod na tagpo, naririnig natin ang mga undead na naghihinuha na ang oras ng pagkakadikit ay direktang may kaugnayan sa epekto ng kakayahan. Kaya hinihiling niya sa babae na habarin ang kanyang damit, dahil gusto niyang mahawakan ang halos buong katawan niya. Pagkarinig nito, nagsimula siyang tumakas, na nagtulak sa kanya na habulin siya. Pagkatapos ng isang maliit na aksidente, napunta ang babae na wala ang kanyang coat at wala ang kanyang hood, kaya nakita niya ang kanyang napakahabang buhok, na ikinagulat niya. Siya, dahil wala ang hood, ay nagsimulang umiyak, dahil napansin niyang tinitingnan siya nito na wala ang aksesorya. Ipinaliwanag ng babae na hindi niya kasalanan na ganoon ang kanyang buhok, dahil walang sino man ang maaaring gumupit nito. Kung hindi, mamamatay ang barbero. Pagkarinig nito, kumuha ng gunting ang hindi buhay at sinimulan gupitan ang kanyang buhok, habang hindi inaalis ang paghawak nito upang na hindi pa aktibo ang pagbukas. Sa gitna ng paggupit, ibinunyag niya na dati siyang tagagupit ng buhok. Pagkatapos, nakita natin ang babae na tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin at tuwang-tuwa sa resulta, nagpapasalamat sa kanya sa ginawa niya. Pero interesado lang siya sa malalaman kung ano ang mangyayari pagkatapos siyang pigilan ng 15 minuto, bigla. Sinalakay ng mga lalaking nakasuot ang taguan at naputulan ang ulo ng mga undead, nagpapasalamat sa dalaga na nagngangalang Fuko Ozumo. Dahil sa kanya, nakuha nila siya. Tinanong ni Fuko kung sino sila, pero humingi muna ng sandali ang pinuno dahil kailangan muna niyang ilagay ang ulo ng immortal sa isang espesyal na lalagyan, at saka nila siya pigilan, na ikinagulat niya dahil akala niya panig siya sa kanila.
Ipinaliwanag ng pinuno na trabaho nilang kontrolin ang mga negador, tulad niya at ng immortal, pati na rin ang mga magugulong nilalang na kilala bilang mga uma. Hindi maintindihan ng babae ang nangyayari, at bigla niyang napansin na ang pinuno ay nasa likod niya at hinahawakan ang kanyang ulo. Pinupuri niya ang kanyang kakayahan, sinasabing kaya niyang baligtarin ang swerte ng mga tao at magdulot ng kamatayan, bagay na perpekto para sa isang assassin. Sunod, nagkokomento siya ng may kasiyahan na posibleng protektahan ang sarili laban sa kanyang kakayahan sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga damit, dahil ang kahinaang ito ay nagpapadali upang pigilan ang masamang epekto nito. Si Fuko, labis na nalulungkot dahil nabihag, ay nagtanong kung ano ang balak nilang gawin sa kanyang kapangyarihan. Sumagot siya na kung magagamit nila ito. Ito ay magsisilbi lamang para pumatay, at naniniwala na ito ang dahilan kung bakit siya hinahanap ng mga undead, na labis niyang ikinagulat. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing magiging isang napakalakas siyang sandata kung susunod siya sa kanilang kagustuhan, ngunit sinabi ni Fuko na nagkakamali siya, dahil ginamit lamang ng mga undead ang unlock para subukang mamatay, iba sa balak nilang gawin. Ang pinuno ay naiirita nang marinig siyang magreklamo at inutusan siyang manahimik, sinasabing hindi bale kung kailangan niya siyang patayin silang dalawa. Nagsimulang umiyak si Fuko at humingi ng paumanhin sa undead, naniniwalang nangyari ang lahat ng iyon dahil ginupit niya ang kanyang buhok. Bigla, isang malakas na kidlat ang tumama sa mga taong may dalang kapsula na naglalaman ng ulo ng undead. Kaya, nagawa niyang maghilom at naghandang lumaban sa mga malinaw na pumutol ng kanyang ulo. Napansin niyang tinatrato nila siya na parang baguhan. Gayunpaman, iniisip ng undead na hindi ganito dati, dahil karaniwan ay hindi niya kayang. Kaya ibinunyag niya na naglagay siya ng takip sa kanyang sariling utak para itago ang 100 taon ng mga alaala, na pinili niyang ilabas sa sandaling iyon. Dahil dito, madali niyang natalo ang lahat ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos, sinabi niya kay Fuko na naiintindihan na niya ngayon na ang pagputol ng kanyang ulo ay hindi sanhi ng pag-unlock niya. Naniniwala siya na ito ay kidlat dahil ang impact ay dumating na may pagkaantala pagkatapos maputol ang kanyang leeg, na nagpapasabik sa kanya na subukan ang mga antalang strike na ito. Samantala, ang pinuno ay nananatili. Hindi makapaniwala, na pagtatanto na hindi siya basta undead dahil nakapag-ipon siya ng iba't ibang kakayahan sa paglipas ng mga taon. Sumagot ang undead na lamang siya dahil mas matagal na siyang nabubuhay kaysa sa lahat doon. Ang pinuno, nakikitang lumalala ang sitwasyon, ay nagpas siyang gumamit ng maruming paraan at nagbanta na pupugutan si Fuko kung hindi siya sisuko nang hindi nagre-regenerate. Pagkarinig nito, nagreklamo ang undead, sinasabing hindi naman talaga niya gustong makipaglaban. Pero naisip niyang magiging masaya ang harapin siya. Kaya, sinisimulan niyang putulin ang sarili niyang ulo para iligtas si Fuko, na nagmamakaawa sa kanya na huwag itong gawin dahil pareho silang mabibihag. Umamin din siya na hindi na niya kayang makita pang mamatay ang mga tao sa paligid niya at hinihiling sa kanya na kalimutan na siya at huwag na siyang alalahanin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng undead, sinasabing wala siyang pakialam sa iniisip nito tungkol sa kanya. Pagkatapos, inamin niya na marami siyang naging kasiyahan noong araw na iyon at gusto niya itong ulitin kung magkikita silang muli. Pagkarinig sa kanyang huling mga salita, nagalit si Fuko, sinasabing alam niya kung paano palayain ang buong potensyal ng kanyang swerte. Kahit na hindi sigurado kung gagana, tumakbo siya patungo sa kanya at hinalikan siya bago siya mahuli ng kalaban. Naiintindihan ng hindi patay ang kanyang plano at mabilis na pinanumbalik ang kanyang katawan upang manatiling malapit sa kalaban, at pagkatapos ay nakita namin ang isang bulalakaw na bumagsak sa kanya, na nagdulot ng malaking pagkawasak sa paligid. Labis na nalungkot si Fuko, naniniwalang siya ay namatay, ngunit sa lalong madaling panahon lumitaw ang hindi patay mula sa mga guho, na nagsasabing hindi pa raw siya tinatamaan ng bulalakaw sa mukha at binabati siya sa ginawa niya. Pagkatapos noon, sa wakas ay nagpakilala si Fuko sa immortal. Sumagot siya na hindi niya maalala ang sarili niyang pangalan, kaya naisipan niyang tawagin siyang Andy, dahil parang kahawig ito ng immortal. Tinanggap ni Andy ang pangalan at tinanong kung nangyari ang lahat ng iyon dahil lang sa isang halik. Nang marinig ito, nagtanong siya kung maaari na ba siyang magkaroon pa ng mas malapit na ugnayan. Pero agad siyang nagsimulang tumakbo palayo habang hinahabol siya ni Andy, na humihiling na huwag siyang tumakas.
Sa sumunod na tagpo, nakikita natin si Andy na malapit kay Fuko, na halatang hindi siya komportable. Iminumungkahi niya na magkaroon sila ng relasyon, sa paniniwalang ito ang magdudulot ng pinakamalaking epekto ng kanyang swerte, dahil babaliwalain nila ang mga pangunahing patakaran ng lugar at tagal ng pagdikit. Dahil dito, hinihiling niya sa kanya na subukan ang teoryang ito kahit isang beses. Lubos na naiirita si Fuko dahil nararamdaman niyang nakikita lamang siya ni Andy bilang isang kasangkapan upang makamit ang kanyang sariling kamatayan. Sinabi niya na di siya. Ayaw niyang mangyari ang kanyang unang karanasan sa isang idiot na tulad niya at sinusubukang lumayo habang siya ay lumalapit na may masamang intensyon. Sa sandaling yon, may naisip siya. Ipinaliwanag ni Fuko na ang susi sa paglalabas ng buong potensyal ng kanyang kakayahan ay ang pagkaakit ng damdamin. Sinabi niya na hindi lamang siya at ang kanyang mga magulang ang humalik sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang lolo, at sa okasyong yun ang tanging epekto ay isang simpleng pananakit ng binti. Bagamat namatay siya 3 taon pagkatapos, naniniwala siyang walang tuwirang kaugnayan sa kanyang kapangyarihan. Sa pagmumuni-muni dito, napagpasyahan ni Fuko na kung mas gusto niya ang isang tao, mas malaki ang sakunang dulot ng kanyang swerte. Dahil dito, kung pipilitin siya ni Andy sa isang kakaibang bagay, magagalit siya rito ng habang buhay, na lubhang magpapababa sa epekto ng kakayahan at magiging dahilan para mawala kay Andy ang pagkakataon para sa isang ideal na kamatayan. Matapos marinig ito, umatras si Andy, na sinasabing naiintindihan na niya ang kailangan niyang gawin. Ipinagtapat niya pagkatapos na hindi niya papayagan na siya ay mamatay hanggat hindi pa talaga nangyayari ang relasyon nilang dalawa. Kaya sinabi niyang kailangan niya siyang samahan. Sa susunod na eksena, nakita natin silang dumating sa isang imbakan ng armas na pagmamay-ari ni Andy, na labis niyang hinangaan. Ipinaliwanag niya na gumawa siya ng mga tagwang lugar na katulad nito sa iba't ibang panig ng mundo upang labanan ang iba't ibang kaaway kung kinakailangan. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanda ng mga kagamitan para kay Fuko, kasama na ang baluti na hindi tinatabla ng bala, proteksyon laban sa tusok, at maging depensa laban sa mga kemikal na armas. Pero nang sabihin niya na hindi niya maintindihan kung bakit pinapasuot sa kanya ang napakabigat na baluti, ipinaliwanag ni Andy na ito ay pananggalang laban sa mga taong sumalakay sa kanila noon. Itinanong niya kung sino ang mga lalaking iyon, at sumagot siya na sila ay kabilang sa isang organisasyon na nagbabantay sa mga misteryong hindi pa nakikilala tulad nila, dahil gusto nilang sila ay mapigilan. Dahil dito, nagbabala siya na baka may ibang grupo na sumulpot sa araw ring yon. Nagkomento si Fuko na pagkatapos ng bagbog na natamo nila, binigay sa kanila, marahil ay matatakot na bumalik ang mga kaaway. Gayunpaman, sinabi ni Andy sa kanya na huwag man lamang isipin yon, dahil sila ay mga kalaban na hindi basta-basta sumusuko, mga taong nakaranas na ng maraming mahihirap na sitwasyon tulad nila. Ipinaliwanag niya na ang mga individual na tulad nila, na sumasalungat sa mga alituntunin ng mundo, ay kilala bilang mga negador. Ipinagtapat ni Andy na naniniwala siyang wala siyang gaanong laban sa organisasyong yun, dahil alam na nila ang kanyang mga kakayahan samantalang itinatago nila ang kanilang mga sarili. Kaya iniisip niya na ang pinakamabuting gawin ay tumakas, at binanggit niya na 50 taon na ang nakaraan nang siya'y hulihin nila at dumanas ng malaking hirap. Matapos siyang arestuhin, ginugol niya ang 10 taon na nakakulong sa isang laboratorio, sumasailalim sa napakaraming eksperimento at mga tusok sa buong katawan hanggang sa umabot sa sukdulan ng pagod. Gayunpaman, hindi gaanong binibigyang pansin ito ni Fuko at mas gusto niyang itanong kung ilang taon na ba talaga siya. Hindi pinansin ni Andy ang tanong at sa halip ay nagtanong kung ano ang mangyayari kapag nahuli nila siya. O ilan pa kaya ang kailangang mamatay bago nila lubusang matuklasan ang mga patakaran ng kanyang kakayahan. Iminumungkahi niya na baka putulin pa nila ang mga daliri niya para subukan kung gagana pa rin, o para malaman kung ano ang mangyayari kung mahihiwalay ito sa katawan. Labis na natatakot si Fuko sa lahat ng ito, at nagmamakaawa siyang tumakas sila sa lalong madaling panahon. Pinagbigyan ni Andy ang hiling, at nakita natin ang dalawa na naglalakbay sa pamamagitan ng motorsiklo, partikular na ang motorsiklo ni Andy, na minamaneho niya gamit lamang ang kanyang mga paa. Tuwang-tuwa niyang sinabi na oras na para sa opisyal na simula ng kanilang walang patutunguhang biyahe sa motorsiklo. Sa paglalakbay, tinanong ni Fuko kung may ideya ba siya kung saan sila pupunta, o kung nakabalangkas man lang siya ng plano.
Sumagot si Andy, "Siyempre wala, dahil ang tanging layunin sa ngayon ay ang patuloy na pagtakbo." Nang marinig ito, nagreklamo siya na oras na lang bago sila mahuli. Nag-aalala rin siya, sinasabi na kung mangyari yun, mauuwi siya sa pagiging pabigat sa kanya, tulad ng nangyari noong huling pagkakataon. Nang marinig siya, si Andy, hinilingan siyang kumalma, dahil hanggat hindi siya umiibig sa kanya, at sinasaktan siya ng buong lakas niya, wala siyang balak na hayaan siyang mamatay. Nang marinig ito, naiirita si Fuko dahil hindi pa rin siya sumusuko sa ideya na paibigin siya. Sinabi niyang pinapahalagahan niya ang katotohanan na gusto siyang protektahan, ngunit sinabi niya na hindi niya siya kailanman iibigin. Sumagot si Andy na iibigin siya nito, tutal, itinuturing niya ang sarili niya na madaling magustuhan. Agad siyang sumalungat, sinasabing hindi yun totoo, at pinakiusapan din siyang itigil ang paghima sa ulo niya dahil ayaw niya yon. Bigla, napagtanto ni Andy na dumating na ang kanilang mga kaaway nang mapansin niyang tila nagkabitak-bitak ang langit. Sinabi niya kay Fuko na ang mga dumakip sa kanya 50 taon na ang nakalipas ay lumitaw din sa pamamagitan ng isang bitak na katulad noon. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang robot ng Unyon at tinamaan ang motorsiklo, dahilan para tumilapon silang dalawa. Nang damilat si Fuko, nakita niya si Andy na nasugatan at nahihirapan. Sinusubukan niya siyang tulungan, pero nagulat siya sa isa pang kasapi ng Unyon, na humanga nang makita siyang gising pa. Habang pinipigilan siya, ipinaalam niya sa kanyang robot na kasama ang sitwasyon. Inutusan siya ng robot na patayin siya, dahil nabihag na nila ang hindi patay. Ngunit sumagot ang lalaki ng hindi, dahil gusto pa niyang malaman ang tungkol sa kanya. Nagsimula pa siyang manligaw, tinawag siyang tanga ng kanyang kasama, at hindi inaasahan, nakawala si Andy. Nang tangkain ni Andy na atakihin ng robot, ang kanyang katawan. Biglang nagiging paralisado, kaya nakakapanalasa ang kalaban ng buong lakas. Dahil dito, napagtanto ni Andy kung bakit hindi siya makagalaw. Sa una, akala niya may ginawa ang robot, pero ipinaliwanag ni Fuko na ang pumihil sa kanya ay ang lalaki ring nakahawak sa kanya ngayon. Napagtantong kaya pa rin niyang igalaw ang kanyang mga braso, naunawaan ni Andy ang sitwasyon, at napagpasyahan na ang dalawa niyang kalaban ay mga negador na may kakayahang pansamantalang pigilan ang galaw ng iba. Sa kabila ng pagiging magkahawig, ang kanilang mga kakayahan ay pinaparalisa ng mas malaking lalaki ang katawan, habang ang isa naman ay pinaparalisa lamang ang kagustuhan ng isang tao. Dahil dito, sinabi ng lalaking hamuli kay Fuko na mukhang hindi pa nabuhay si Andy ng kasing tagal ng inaakala niya. Gayunpaman, naniniwala siya na gaano man karami ang alam ni Andy, walang magbabago, kaya nga nila natanggap ang misyong iyon. Bigla namang napagtanto ni Andy na kailangan muna siyang tamaan para makaganti. Kaya isinagawa niya ang kanyang plano, at sinimulan niyang paulit-ulit na atakihin ang robot. Samantala, sinamantala ni Fuko ang pagkakataon para tanungin ang lalaking bumihag sa kanya kung habang buhay na ba silang hahabulin. Sumagot ito ng oo, dahil pangunahin na si Andy ang unang nakatakas sa kanila. Ibinunyag din niya na ang meteor na bumagsak noong nakaraang araw ay pinalaki ng husto ang prioridad sa paghuli kay Andy. Dati, ang antas ay 5 sa sukatan na 10, pero ngayon ay umakyat na ito sa 8. Ibig sabihin nito, kahit gaano pa nila subukang tumakas sa mga humahabol, palaging may bagong target sa kanila. Nagtataka si Fuko kung ano ang ibig niyang sabihin doon, at ipinaliwanag niya na may iba pang negador na katulad nila. Nang marinig ito, nagtaka ang dalaga kung bakit hindi hinahabol ang ibang mga negador na ito. Napansin ni Shen ang kanyang interes, at tuwang-tuwa siyang sinabi na may karapatan siyang malaman. Ipinaliwanag niya na may isang organisasyon na para kontrolin ang mga hindi pa nakikilalang pangyayari na binubuo ng 10 miyembro na kilala bilang Union. Ang organisasyong ito ay may espesyal na grupo na binuo ng 10 negador. Ibinunyag ni Shen na kapag nakapasok na sa Union, ang mga miyembro ay hindi na hinahabol. Sa kondisyon na matupad nila ang ilang misyon, natuwa si Fuko nang marinig ito, dahil naniniwala siya na kapag naging miyembro sila, hindi na sila huhulihin kailanman. Ngunit naghanda ang robot na umatake sa kanya at sinabi na wala ng bakanteng posisyon. Hanggat walang malayang posisyon na lumilitaw, ang listahan ng mga miyembro ay hindi magbabago. Sa makatuwid, sino mang negator na hindi bahagi ng Union at nagdudulot ng gulo sa ang mundo ay ituturing na parang isang halimaw, at susubukang atakihin siya muli ng kalaban.
Ngunit kailangan siyang iligtas ni Andy sa madaling panahon, sinasabing maganda ang kanyang plano, dahil mas mabuting sumali sa grupo ng mga mangangaso kaysa patuloy na habulin. Kaya naman, sinasabi niyang tatalunin niya ang 2 miyembro na nauna sa kanila, para magkaroon ng bakante sa organisasyon. Kahit hindi niya alam ang eksaktong mangyayari pagkatapos, ginagarantiya niya na basta't nandyan siya. Hindi maaaring hayaan na lang siyang mamatay. Nang marinig ito, medyo napahiya si Fuko at nagpas siyang makipagtulungan sa kanya para isagawa ang plano. Tinanggal ng dalaga ang kanyang mga guwantes at hinawakan ang katawan ni Andy, na pinapagana ang kanyang kakayahang magbukas, magpalaya. Nang mapagtanto ito ng kanilang mga kaaway, nag-alala sila. Pero sinabi ni Shen sa kanyang kasama na dahil kaunting hawak lang yun, hindi dapat kalakihan ang epekto. Kahit na ganoon, binalaan ni Fuko si Andy na may nararamdaman siyang masamang papalapit, at nilinaw niya na ito ay hindi nangangahulugang siya ay umiibig sa kanya. Habang nagtatalo ang mga kaaway sa kanilang sarili, sinasamantala ng undead ang pagkakataong lumapit ng dahan-dahan. Gayunpaman, hindi niya sila masugatan, na nagtutulak sa mga miyembro ng unyon na tangkaing patayin siya. Napagtanto ni Andy na pareho silang panlabas na tagapagpawalang bisa ng target, na may kakayahang magpawalang bisa ng kanyang mga galaw, pinipigilan ang kanyang katawan na kumilos habang sinusubukan niyang umatake. Napagpasyahan niya na ang kanilang kakayahan ay tila hindi maiiwasan, ngunit napansin din niya na wala masyadong alam si Shen tungkol sa kung paano isagawa ang mga direktang atake. Sinusuri ang sitwasyon, napagpasyahan ni Andy na ang pinakamahusay na estratehiya niya ay umatake at magtago hanggang sa lubusan niyang maintindihan ang paggana ng mga kakayahan ng kalaban. Bigla nilang napagtanto na ang lugar kung saan sila nagtatago ay puno ng dinamita, at kapag ito ay sumabog, guguho ang buong gusali. Tumakbo si Fuko nang nagmamadali na hinahanap ang kanyang kaibigan, nagtataka kung yun ba ay sanhi ng kanyang pagbukas o isang pagkakataon lamang. Pagkatapos noon, nagdiwang ang robot. Buhay dahil sa espesyal na kasuotang-suot niya. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ni Fuko ay talagang kapaki-pakinabang lamang kapag posibleng hulaan kung ano ang mangyayari, kung hindi, magiging problema lamang ito. Gayunpaman, bago niya ito tuluyang tapusin, napagdesisyonan niyang alisin muna ang immortal. Nang akala niya ay nahuli na niya ito, biglang lumitaw si Andy sa likuran niya at ginulat siya. Tinalo siya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga muling nabuong parte ng kanyang katawan, nagsisilbing mga bala direkta sa mukha ng robot. Habang pinagmamasdan ang nawasak na kalaban, ipinaliwanag ni Andy na natuklasan niya kung paano gumagana ang kanyang kakayahan. Pinipigilan lamang nito ang galaw ng kalamnan kapag ang kalaban ay sumusubok na direktang umatake, ngunit hindi nito mapipigilan ang kanyang paggaling. Pagkatapos siyang talunin, sinabi ni Andy na dapat sana'y mas naintindihan ng kalaban ang sarili niyang mga patakaran. Hindi nagtagal, lumapit si Shen sa undead, nagulat na makita kung paano niya natalo ang kanyang kasama. Nagmamakaawa siyang huwag patayin, sinasabi na mayroon siyang garantisadong pwesto sa organisasyon. Tinanong ni Andy kung hindi ba niya narinig nang sinabi niyang kailangan niya ng 2 bakante. Kahit hindi lubos na naiintindihan kung aling kakayahan ang pinapawalang bisa ni Shen, nagpasya si Andy na paulit-ulit siyang atakihin hanggang sa malaman niya. Gayunpaman, sa unang atake, nagawa siyang harangan ni Shen, kaya naisip ni Andy na sa wakas ay naintindihan na niya kung paano gumagana ang kapangyarihan niya. Napansin ni Shen na nagawa siyang tamaan ni Andy, umamin siyang nagulat, dahil hindi niya inaasahan na may makakagawa niyon. Nakita ni Andy na kinukutsa siya ng kaaway, tinanong niya si Fuko. Ihagis ang katanang dala niya. Naniniwala siya na natuklasan na niya kung paano talunin si Shen, ngunit sa pagtatangkang umatake, napagtanto niya na hindi iyon ganoon kasimple. Tinanong ni Shen kung nag-atubili si Andy kahit 1 segundo bago siya atakihin, at humanga siya ng mapagtanto na kahit pagkatapos mabuhay ng mahigit 200 taon, nagpapakita pa rin siya ng pag-aalinlangan kapag pumapatay ng isang tao. Isinasaalang-alang din niya ang posibilidad na nag-atubili si Andy dahil ayaw niyang makita ni Fuko ang sandaling iyon. Samantala, si Fuko ay nananatiling labis na nag-aalangan. Sinusubukan niyang sumulong para hawakan si Shen, ngunit nabigo at bumagsak sa lupa, labis na napahiya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ipinahayag ni Shen na hindi siya makakalaban o makakatakas, dahil ang kanyang kapangyarihan ay direktang kumikilos sa pinakalalim na bahagi ng isipan.
Gayunpaman, walang gaanong nagbibigay pansin sa kanya, dahil abala si Andy sa pakikipagtalo kay Fuko dahil nakialam siya sa laban. Hindi nagtagal, nagtanong si Shen kung sino sa dalawa ang sasali sa unyon. Sumagot si Andy na si Fuko na lang, dahil wala siyang problema kung saan man siya ipadala. Dahil hindi sumasang-ayon si Fuko, sinabi ni Andy na kung siya ay mahuhuli, hindi siya tatagal ng isang araw bago siya mapahamak, at sinabi niya na nakakapagod ang pagharap sa isang babaeng sobrang problema. Nagreklamo si Fuko na ganun pa rin ang iniisip niya, at tinanong niya kung anong mangyayari kung hindi niya kayang makalaya. Nangako si Andy na ililigtas niya siya bago siya mamatay, kahit gaano pa ka. Gaano kahirap ito, sinasabi niya na gusto niyang bigyan siya ng isang di malilimutang gabi. Ano man ang kanyang itsura, pagkarinig sa usapan, sinabi ni Shen na kailangan niyang isama si Fuko. Pagkatapos ay pinakiusapan niya itong tumalikod, na agad niyang tinanggihan, dahil mawawala ang limitasyon sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Fuko na wala siyang pakialam, dahil determinado siyang magkaroon ng relasyon kay Andy, kaya't nawala ng imik si Shen. Si Andy naman ay nagreklamo, na kailangan niya munang umibig sa kanya. Sabi ni Fuko na wala siyang pakialam dahil, sa kanyang kalagayan, hindi niya naranasan ang anumang pag-ibig, kahit hindi niya alam kung umiibig ba siya o hindi. Gusto niyang tanggapin ang kanyang nararamdaman, dahil handa siyang ipaglaban siya hanggang sa huli, kahit na mauwi ang lahat sa masaklap na kalagayan. Kaya, naniniwala siya na hindi niya kayang tumangging magbigay ng kahit ano kapalit. Sabi ni Fuko na gagawin niya ito agad para malaman kung gumagana nga ba talaga ang kanyang pagbubukas, at kung tuluyan na siyang mamamatay. Si Shen, naiirita sa sitwasyon, iniisip na halos kasalanan ang paghiwalayin sila. Sa dahilang yun, nagpasya siyang tulungan silang alisin ang isa pang miyembro ng unyon at nangangakong magsasalita ng mabuti tungkol sa kanila sa organisasyon. Ipinapaliwanag niya na sa loob ng 3 araw, sa 5 ng Agosto, kailangan nilang pumunta sa lawa ng Bakal. Doon, makikita nila ang isa pang miyembro na mag-iimbestiga isa-isa. Kung magawa nilang talunin sila, malulutas na ang lahat. Tinuturo sila ni Shen. Hanapin ang isang taong nakasuot ng pulang kurbata na may sagisag. Bago umalis, nagbabala siya na maraming tao ang hahabol sa kanila at umaasa na makakaligtas sila. Pagkaalis niya, ipinahayag ni Andy kay Fuko na hindi niya gustong makipagtalik sa isang babae dahil lang desperada ito. Hiniling niya sa kanya na huwag nang subukan muli ang ganoong bagay. Pagkatapos, sinabi niya na oras na para simulan ang paglalakbay. Nag-alala si Fuko dahil wala siyang pasaporte para pumunta sa Russia. Sumagot si Andy na hindi ito kailangan dahil gagamitin nila ang isang alternatibong ruta. Ipinaliwanag niya na maglalayag sila patungo sa Niigata. Pagkatapos, sasakay sila sa yate na pagmamay-ari niya at pupunta sa daungan ng Vladivostok sa Russia. Mula doon, sasakay sila ng eroplano patungo sa Irkutsk, kung saan makikita nila ang mga dating kasamahan sa digmaan na makakatulong sa kanila. Pagkatapos ng pagpupulong, tutuloy sila sa lawa, kung saan balak nilang abutin ang kanilang layunin. Nagbago ang eksena sa taong 1970, sa isang pasilidad ng paghihiwalay sa Unyon, sa kwarto 1859. Doon, nakita natin si Andy na gumagamit ng kanyang sariling dugo para isulat sa pader ang mensaheng, maligayang kaarawan kay Jules. Pagkatapos, babalik tayo sa taong 2020, sa gabi ng ika-4 ng Agosto, kung saan may isang babaeng naglalakad sa isang satellite habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang hanapin ang yate kung nasaan sina Andy at Fuko. Tinanong ni Andy si Fuko kung ano ang masasabi niya sa kanyang yate at sinabi na malapit na silang dumating sa Vladivostok. Bigla, napansin niya na nakatago si Fuko sa ilalim ng upuan ng bangka at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi niya narinig ang babala na baka sila habulin. Sa paglalakbay, hinihila siya ni Andy palabas ng pinagtataguan sa pamamagitan ng kanyang mga paa, hinihiling sa kanya na mag-enjoy sa pagsakay sa kanyang bangka. Tumanggi si Fuko, sinasabi niyang natatakot siya dahil may posibilidad na sila ay atakihin. Sumagot ang undead na kahit mangyari yun, hindi sila mapapatay ng isang maliit na grupo sa kubyerta. Gayunpaman, sa mismong sandaling yun, nagsimulang tumunog ang alarma ng barko, nagbabala na sila ay inaatake. Sa kabila ng pagtanggap ng mga missile at putok ng baril, naniniwala si Andy na ang mga umaatake ay mga Hangul at sinasabi na kung sila ay
Magpatuloy ng ganito, magiging madali ang pagpunta sa Russia. Hindi sumasang-ayon si Fuko, ngunit sinabi ni Andy na kung masira ang barko, maaari nilang gamitin ang unlock niya para makatakas. Sumagot siya na hindi gumagana ang kapangyarihan niya sa paraang maginhawa, at ipinaliwanag niya na lahat ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit. Ibinunyag ni Andy na ang kakayahan niyang hindi mamatay ay hindi lamang para iwasan ang kamatayan, kaya rin niyang umatake. Gamit ang teknik na parts bullet, inilunsad niya ang kanyang sariling kamao bilang bala laban sa eroplanong humahabol sa kanila, na gawang was responsible for imprisoning him. Sirain ito. Humanga ang dalaga at nagtanong kung bahagi na sila ng unyon. Sumagot si Andy na hindi pa, dahil ayon kay Shen, kailangan nilang talunin ang mga taong nagtataglay ng gintong sagisag. Naalala niya na ang mga negator na nakaharap nila noon ay gumamit ng sagisag na yun at naniniwala siyang kumakatawan nito sa isang partikular na grupo. Binanggit ni Andy ang 3 posibleng target, ang lumikha ng hindi masirang katana na ninakaw niya, ang inhinyero na nagsagawa ng mga eksperimento sa kanyang katawan 50 taon na ang nakalipas, at sa huli, ang batang responsable sa pagkulong sa kanya. Bihag siya ilang taon na ang nakalipas, kaya niyang lumikha ng mga harang na hindi nakikita. Sabi ni Andy na noong laban na yon, naikulong pa nga niya ang ulo niya sa loob ng isang harang, na hindi niya nagustuhan. Nagrereklamo, inaamin ni Andy na kahit immortal siya, hindi siya invincible, kaya mas gusto niyang iwasang harapin siya. Nagulat si Fuko na may kahinaan din pala siya, kaya labis siyang nag-aalala. Samantala, umakyat si Andy sa gilid ng bangka, na sinasabing wala na raw halaga ang lahat dahil kahit anong. Kung sino man ang lumitaw sa kanyang daan, makakarating sila sa lawa. Naniniwala siya na kung magkaroon ng problema, magagamit niya ang pagbukas niya, Fuko, para maiwasan na sila'y mahuli. Pinagsabihan siya ni Fuko, pinapaalala sa kanya na siya mismo ang nagsabi na hindi sila dapat umasa ng lubos sa kakayahan niya. Pagkatapos nito, nakita natin ang dalawa sa loob ng command cabin, kung saan sinabi ni Andy na kailangan nilang mas makilala ang kanilang mga kapangyarihan. Nahihiya si Fuko at tumanggi, dahil naniniwala siya na ibig sabihin nito ay gusto niyang gumawa ng hindi maganda. Nagbanta siya sa kanya, na sinasabing kahit anong gawin niya, hindi magbabago ang nararamdaman niya kahit kaunti. Tumugon si Andy sa paraang nang-aakit, sinasabing magbabago ang mga yon dahil madali siyang kumbinsihin na ikinagalit niya. Nagbago ang eksena, at nakita natin ang babaeng binanggit ni Andy na nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng mga kamera. Nagpakita siya ng kasiyahan nang mapagtanto niyang hindi pa rin siya nagbabago, sinasabing siya lang ang lalaki sa mundong iyon na nagmahal sa kanya. Sumunod, nagpakawala siya ng isang malaking missile mula sa kalawakan, na sumabog malapit sa yate ng mga undead, na nagdulot upang silang dalawa ay mahulog sa dagat. Nagtataka si Andy kung saan nanggaling ang atake, ngunit agad niyang napagtanto na nasa panganib si Fuko at nagpas siyang iligtas siya. Para magawa ito, pinutol niya ang kanyang sariling braso, gamit ang kanyang paghilom para mapabilis ang kanyang paggalaw at maabot siya. Sa huli, nagawa nilang dalawa na bumalik sa ibabaw, at nagpasalamat si Fuko sa kanya sa pagliligtas sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Andy na wala silang gaanong oras para magpasalamat dahil malapit na silang mahuli. Agad pagkatapos, isang eroplanong pandigma. Nililiwanagan sila ng kanyang mga ilaw, tinatanong kung balak nilang sumuko. Sumagot si Andy na oo, dahil gusto niyang magkaroon ng oras para malaman kung kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ni Fuko. Pero sinabi ni Fuko na malinaw na hindi ito kayang kontrolin, at yun mismo ang dahilan kung bakit marami siyang problema. Sagot ni Andy na kahit hindi ito makontrol ng gusto niya, mayroon siyang hinuha. Ipinaliwanag niya na lahat ng mga nakaraang atake na pinaga niya ng malas ay mga pangyayari na gumagamit ng mga bagay sa paligid niya. Pero nagtataka siya kung bakit ang ilang mga kaganapan ay iba, gaya ng kidlat, ang gupit ng buhok, at ang bulalakaw. Nagkomento siya na sa halik sa pisngi, mga bagay na mula sa malayo ang ginamit. Kaya napagpasyahan niya na marahil nangyayari ito dahil ang mga elementong iyon ay may malaking personal na halaga. Dahil dito, ang mga kagamitan na kinakailangan upang makagawa ng isang paglaya na naaayon sa halaga ay wala sa malapit. Kaya sinabi niya na sa pagkakataong ito nakakita siya ng pinagmulan na may kakayahang bumuo ng isang paglaya na naaayon sa halaga nito. Hindi maintindihan ni Fuko ang ibig niyang sabihin hanggang mapansin niya.
Ang kanyang katawan ay lubusang nakalantad. Ipinapaliwanag ni Andy na kailangan niya siyang buhayin, kaya kinailangan niyang tanggalin ang kanyang bra dahil nakaharang ito. Naiirita siya nang marinig ito at nagtatanong kung iyon lang ang ginawa niya. Ngunit sumagot si Andy na nagbigay din siya ng resuscitation sa pamamagitan ng bibig, at pagkatapos noon ay nakita natin ang isang malakas na pagtama ng unlock na umaktibo sa kanila. Gayunpaman, salamat sa plano ng undead, nagawa niyang maabot ang eroplanong umaatake sa kanila. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang pamamaraan upang patayin ang piloto. Gamit ang kanyang espada nang hindi sinisira ang kubo. Sa ganitong paraan, nagawa nilang nakawin ang eroplano upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Samantala, habang nasa loob na ng eroplano, ipinagdiriwang ni Andy na natutunan na niyang kontrolin ang pagbukas kakayahan ni Fuko at sinasabing mula ngayon, hindi na basta-basta mangyayari ang mga aksidente. Dahil ito ang pinakamagaling niyang paraan para baligtarin ang anumang sitwasyon, pinapasalamatan ni Andy siya sa kanyang ginawa. Pero sinabi ni Fuko na sigurado siyang nagkataon lang yon. Napansin niyang nagrereklamo ito at sinabihan siyang tumahimik, para ma-enjoy nila na maayos ang lahat. Pagkatapos nito, makikita natin na ang eroplanong sinasakyan nila ay kusang sisirain ang sarili. Dahil dito, mapipilitan silang lumabas mula sa loob, at mahuhulog ng walang kontrol. Natatakot si Fuko, pero sinabi ni Andy na huwag siyang mag-alala, dahil gagamitin niya ang isa pang kasanayan na natutunan niya noong araw niya bilang isang mersenaryo. Pagkatapos ay ipinapakita niya ang kanyang 5-point landing technique na nagtatapos sa ilang buto niya na nabali kapalit ng hindi pagkamatay. Dahil hindi siya nababahala, binago niya ang usapan at sinabi kay Fuko na nakarating na sila sa kanilang patutunguhan. Pagkakita niya sa lawa, labis na humanga si Fuko. Sinamantala ni Andy ang pagkakataon na ipaliwanag na ito ang pinakamalalim, pinakamalinaw, at pinakamatandang lawa ng tubig tabang sa mundo, bukod pa sa pagiging magandang lugar para magtago ang isang yuma. Tuwang-tuwa siya at inamin na ito ang unang beses na siya ay lumabas ng Japan. Sabi ni Andy na dahil ito ang kanyang unang paglalakbay, dapat niya itong ikasya bilang isang turista nang hindi nag-aalala tungkol sa unyon, dahil naniniwala siyang hindi sila kikilos sa isang lugar na puno ng turista dahil mas gusto nilang kumilos ng palihim. Habang lumalayo siya para hanapin ang mga kakilala niya, sinabi niyang kailangan muna nilang maghiwalay ng landas, ngunit pinigilan siya ni Fuko at tinanong kung sino sa tingin niya ang haharapin niya sa pagkakataong ito at ano ang mangyayari kung ito ay isang napakabuting tao. Sagot ni Andy na haharapin niya pa rin ang mga ito, dahil sa pagkakataong ito gagawin niya ang lahat para makapasok sa organisasyon. At kaya hindi pa rin nagbago ang plano. Bigla na lang nagbago ang kanyang ugali at masayang nagtanong kung may pagkain ba siyang hindi gusto. Sumagot si Fuko na ayaw niya ng wasabi, at sinabi niya na pwede silang kumain sa isang magandang restaurant na pag-aari ng kaibigan niya. Pagkatapos, iniwan niya siya sa tabing lawa para makapaglibang siya habang sila ay nasa Russia. Pagkaalis ni Andy, nakasalubong ni Fuko ang ilang Ruso at wala siyang maintindihan sa kanilang sinasabi. Kinabahan siya, naalala niya na hindi siya basta-basta makapagdiwang ng normal sa mga tao dahil sa kanyang kapangyarihan, pero bigla na lang siyang makakita ng isang batang babae na nagpipinta. Tuwang-tuwa ang babae nang makakita ng isang Hapones at ipinakita ang kanyang uniforme sa eskwela, na inamin na gustong-gusto niya ang mga uniforme ng eskwelahang Hapon. Nahihiya si Fuko at humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi siya nag-aral sa ganoong uri ng eskwela, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nainis naman ang babae dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi nakasali si Fuko sa isang bagay na napakasaya. Samantala, pinagmamasdan ni Fuko ang pinta at nakita niyang maganda ito, kaya nagtanong siya tungkol sa pamamaraan, kahit na hindi siya gaanong lumalabas. Mayroon siyang kaunting kaalaman tungkol sa sining, kahit na hindi siya eksperto. Pagkatapos ay inabot ng babaeng kulay rosas ang buhok ang isang canvas kay Fuko at hiniling na magpinta silang magkasama. Habang nagpipinta, napansin ng batang babae na nagngangalang Gina ang pangalang Fuko na nakasulat sa kanyang sombrero at tinawag siya sa kanyang pangalan. Namangha si Fuko, at ipinaliwanag ng batang babae na gusto niya mga bagay na hindi nagbabago ng walang gapos o panlabas na impluwensya. Sabi niya, labis siyang namamangha kapag may nananatiling pareho, at kaya niya gustong-gusto ang sining. Para sa kanya,
Kayang hulihin ng sining ang isang mundong laging nagbabago sa isang imahe na hindi kailanman magbabago. Nang tanungin niya ang opinyon ni Foucault, napagtanto niyang hindi ito makasagot, kaya binigyan niya ito ng panahon para mag-isip. Sa wakas, dumating ang gabi at natapos ni Foucault ang kanyang ipininta, gustong ipakita ito sa kanyang bagong kaibigan. Bago yun, gayunpaman, nahihiya siyang magtanong. Huwag siyang tumawa, habang nagdagdag siya ng ilang maliliit na detalye. Nang makita ng batang babae ang pintura, nawalan siya ng imik dahil iginuhit ni Foucault ang maliliit na kislap sa paligid ng buwan. Ipinaliwanag ni Foucault na dahil tanging araw at buwan lang ang nasa langit, nagpasya siyang bigyan ng buwan ng ilang kaibigan para hindi ito malungkot. Sa pagkarinig nito, ang babaeng kulay rosas ang buhok ay nabighani sa kabaitan ni Foucault. Pagkatapos noon, sinabi ni Foucault na mayroon na siyang sagot sa tanong kung mas gusto niya ang mga bagay na magbago o hindi. Sabi niya na sa loob ng mahabang panahon hindi siya makapagbago, at sobrang sakit nito kaya ninais niya na lang na mamatay agad. Pero, 4 na araw na ang nakalipas nakakilala siya ng isang napakakakaibang lalaki, at simula noon naging napakagulo ng lahat. Simula ng araw na nagkita sila, nagkaroon ng mga pagsabog kahit saan. Nadala siya sa iba't ibang sitwasyon at napunta sa Russia nang hindi niya namamalayan. Kahit na nabuhay siya na parang nakakulong sa loob ng 10 taon, gayunpaman, nagpapasalamat siya dahil siya ay nakatulong sa kanya na magbago, at dahil doon, nakapinta siya mismo sa sandaling iyon. Pagkarinig sa mga salitang ito, nagbago ang ugali ng babaeng kulay rosas ang buhok, at nagtampisaw sa dagat para ipakita ang kanyang lakas, at umamin na naantig ang puso niya sa mga salita ni Foucault, siguro dahil tumatanda na siya. Samantala, gulat na pinapanood ni Foucault habang napapaligiran ang dagat ng mga di nakikitang hadlang na tumataas sa kanyang bagong kaibigan. Biglang dumating si Andy sa lugar at agad na sumugod papunta sa batang babae na kulay rosas ang buhok. Sinampal niya ito at sinabing walang nagbago, at sumagot si Andy na baka samobra siya sa pagmi-make-up. Sa narinig na ito, labis na nainis si Gina sa kanya, at napunta siya sa tabi ni Foucault. Sinasabing ang babaeng ito ang dumakip sa kanya 50 taon na ang nakalipas. Napagtanto nila na bumababa si Gina papunta sa kanila. Sinasabing alam niyang gusto nila siyang patayin para makapasok sa organisasyon, habang nakatitig silang dalawa sa isa't isa. Tinawag niya sila sa mga nakakatuwang palayaw, naghahanda para sa susunod na tagpo, nakita natin si Shen na masayang-masaya sa laban niya kontra sa mga undead, pero pinagalitan siya ni Mui dahil sa pagiging distracted. Sunod, sinabi niya na naihatid na niya ang maayos na uniforme sa boss, isang bagay na malinaw na ikinatuwa ni Shen. Pagkatapos, tinanong ng dalaga kung ano ang nangyari sa lawa, at ipinaliwanag na nakipag-ugnayan si Gina sa mga undead at kay Foucault. Ngayon ay magsisimula na ang laban, na ikinatuwa ni Shen, dahil itinuturing niya silang dalawa na mga kawili-wiling kalaban. Sabi niya na, naniniwala na malalampasan nila pareho ang pagsubok na ito, pero sinuntok siya ni Mui dahil palagi siyang nawawala sa focus. Samantala, sa lawa, tinitingnan ni Gina ang undead at si Foucault sa paraang nagbabanta, pero biglang nagbago ang kanyang ugali, at masaya siyang tumakbo papunta kay Andy, sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Gayunpaman, binato siya ni Andy ng espada, nagpapatunay na hindi pa rin siya maaaring masugatan. Nainis si Gina, nagrereklamo na pagkatapos ng 40 taon na hindi sila nagkikita. Ang unang bagay na sinusubukan niyang gawin ay saktan siya. Sumagot si Andy na wala siyang karapatang magreklamo, dahil siya ang unang naglagay ng harang. Si Foucault, na nakarinig sa usapan, ay sumingit para itanong kung si Gina nga ba ang hamuli kay Andy 50 taon na ang nakalipas. Ngunit nang marinig niyang tinawag siya ni Andy sa kanyang pangalan, nainis si Gina, iniisip na may relasyon ang dalawa. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ang hamuli sa kanya ng mahigpit, at binantayan siya sa panahon ng kanyang. Nagulat si Foucault nang matuklasan ito, lalo na dahil mukhang kasing edad lang niya si Gina. Nagpasalamat si Gina sa komento, sinasabing isa itong malaking papuri, at binati pa siya sa pagpapahayag ng kanyang sarili ng mahusay. Gayunpaman, sumingit si Andy, ibinunyag na nang hulihin siya nito ay 16 na taong gulang pa lamang siya, at 66 na siya ngayon. Impresibong komento niya kung gaano kagaling ang teknolohiya ng organisasyon laban sa pagtanda.
Bigla na lamang, naglapat si Gina ng diin gamit ang isa sa kanyang mga harang upang ipikit ang bibig niya at patahimikin. Nagalit siya sa sinabi niya, dahil sinasabi niyang siya ay 16 sa buong kawalang hanggan, at pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pilitin si Andy na saktan ang kanyang sarili sa lalamunan, at pati na rin ang balat ng kanyang mukha gamit ang kanyang sariling espada. Sinugatan ni Gina ang kanyang mukha at ginamit ang kanyang balat bilang maskara upang mahalikan siya, ngunit kahit na nasasabik siya sa sandaling yun, ang piraso ng mukha ni Andy ay nawawala sa mismong pagkakataong nasa pinakamasayang parte na siya. Muling inaayos ni Andy ang kanyang sariling mukha bago ang pagtataka ni Fuko, na nagkokomento na parang may isang bagay na hindi nakikita na sumasara sa kanyang bibig. Nang mapansin ang pag-aalala ni Fuko, ipinaalala niya rito na siya si Andy, at hindi siya kailangang mag-alala sa kanya. Nang makita ni Gina ang pagiging malapit ng dalawang negator, ipinaalala niya kay Fuko na siya ang unang umibig kay Andy, at saka siya nagsimulang ikwento kung paano sila nagkita 50 taon na ang nakalipas sa isang hindi magandang pagkakataon kung saan siya ang mangangaso at siya ang target. Kahit pagkatapos siyang mahuli, lahat ng pwesto sa organisasyon ay okupado na. Kaya, habang siya ay nakaupo sa round table ng organisasyon, ang lalaking kanyang minahal ay nanatiling nakakulong sa isang selda. Sa panahong ito, binabantayan niya ito at humingi pa ng paumanhin, sinasabing sumusunod lamang siya sa utos. Si Andy ay sumagot lamang ng isang malaking ngiti at masayang sinabi na sa lugar na iyon ay maaari siyang mamatay sa maraming iba't ibang paraan, na makakatulong sa kanya upang matuklasan ang mga patakaran ng kanyang kapangyarihan. Bago umalis sa selda, sinabi ni Andy na gusto niya ng isang rematch laban sa kanya sa hinaharap, at nangakong siya naman ang mananalo sa pagkakataong ito. Mula noon, sinasabi ni Gina na nagsimula siyang mahalin siya. Pero, naiirita siya, naalala na 10 taon pagkatapos ay umalis ito nang walang sinasabi at nawala ng tuluyan sa loob ng 40 taon. Gayunpaman, masaya niyang sinabi na mula nang makilala niya si Fuko, naglalakbay na ito sa lahat ng lugar, kaya sa wakas ay natagpuan niya ulit ito. Bigla, naghagis si Andy ng ilang granada na bumagsak sa kanya at agad sumabog, pero hindi man lang siya nagesgasan. Pagkatapos ay umamin si Gina na siya gustong maging unang tao na makita siyang muli, kaya naiirita siya kay Shen dahil nauna ito. Nagreklamo din siya na nangako itong babalaan siya kung makita niya ito. Hindi nagtagal, nagbago na naman ang kanyang pakikitungo, inamin niyang masaya siyang dinala ni Shen si Void, dahil sa pagkamatay nito, nagbukas ang isang bakante sa mesa ng organisasyon. Sinabi ni Gina kay Andy na ito mismo ang kailangan niya dahil maaari na niyang okupahan ang posisyong yon, ngunit bigla na lamang siyang tinamaan ng flash grenade na nakakaapekto sa kanyang paningin. Sinamantala ni Andy ang pagkakataon para subukang atakihin siya, iniiwasan ang kanyang harang, ngunit napagtanto niya na kahit bulag, nananatili pa rin ang kanyang aktibong depensa, kaya nagpasya siyang umatras para kumuha ng mas maraming impormasyon kung paano siya tuluyang matatalo. Samantala, tinanong ni Fuko si Undead kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, at sumagot siya na patay na silang lahat. Sa kabila nito, sinabi pa rin niya na nakakuha siya ng mga upuan sa ibang lugar para sa mga party, kung saan mayroong nakakamanghang atmosfera. Pinagalitan siya nito, sinasabing, hindi ngayon ang tamang oras para pag-usapan ang pagkain, dahil galit si Gina at maaari niya silang sugurin anumang oras. Gayunpaman, sumagot si Andy na hindi siya kailangang mag-alala, dahil kontrolado niya ang lahat simula nang matuklasan niya kung ano ang kinokontra ni Gina. Ipinaliwanag niya na nakita niyang tumigas ang lawa, tapos ay umaangat sa pamamagitan ng isip, dagdag pa ang paglikha ng mga hindi nakikitang pader at hagdan. Kaya naman, napagpasyahan niya na ang kakayahan niya ay pagpapatigas ng mga bagay, batay sa ginawa niya sa lawa. Hindi niya maintindihan kung paano nabuo ang mga pader na hindi nakikita, dahil kung pinapatigas lang niya ang mga bagay, dapat ay kaya niya itong lagpasan gamit ang kanyang espada. Habang sinusubukan niyang intindihin kung ano nga ba ang kanyang pinapawalang bisa, nakatanggap siya ng direktang atake mula sa kanya, at nasugatan pa. Ang sandaling ito ay nakatulong lang kay Andy para mas maintindihan kung paano talaga gumagana ang kanyang kapangyarihan, at nagreklamo siya, sinasabing naiwasan sana niya ang atake kung hindi niya dala si Fuko. Disappointed, iniisip ni Gina na mas maganda sana ang laban kung namatay si Fuko noong umatake siya sa barko.
Sinabi rin niya na pinakilos niya ang mga nasa ibabang bahagi ng lugar para pigilan ang sinumang tangkang tumakas. Si Andy naman, naalala niya ang pag-atake sa barko at ang pinsalang idinulot nito, at nagsimulang suriin ang buong sitwasyon. Pinayuhan siya ni Gina na iwan na si Fuko, sinasabing hindi siya kailanman magiging bahagi ng unyon. Sagot ni Andy na kasapi man siya o hindi, wala na yun, dahil si Fuko ang babae niya ngayon, at wala siyang balak pabayaan siyang mamatay, kahit man lang yun. Hindi pa siya kumikilos. Nang marinig ito, nagalit si Gina at nangakong pupugutan niya ulit ito ng ulo, gaya ng ginawa niya 50 taon na ang nakalipas, at sinabing kapag ginawa niya yon, magiging kanya na ito magpakailanman. Sinabi ni Andy kay Fuko na oras na para umalis siya, na ikinabahala niya dahil naniniwala siyang mahuhuli ito. Ngunit may kumpiyansang sumagot si Andy na natuklasan na niya kung ano ang binabawi ni Gina. Pagkatapos ay sinaktan niya ang kanyang sarili upang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ilunsad ang mga bahagi ng kanyang katawan, pinuputol ang kanyang sariling ulo at kasunod nito ay pinapasabog ang kanyang sariling katawan, na lumilikha ng ulan ng dugo na nagpatahimik sa mga babae. Habang bumabagsak mula sa langit na parang bowl ang apoy, ipinapaliwanag ni Andy kay Gina na binabawi niya ang pagbabago sa hugis ng mga bagay. Lahat ng kanyang hindi nakikitang atake ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbabago ng hangin mismo, at dahil sa dugo na nakakalat kahit saan, malinaw na niyang nakikita ang kanyang mga galaw. Kaya, natuklasan niya na hindi nagbago ang kanyang kakayahan. Inaamin ni Gina na tama siya, at sa nagbibirong tono, nagtatanong kung kaya niyang gumawa ng katulad na bagay. Sa kanyang mga kapangyarihang hindi patay, sumagot si Andy na hindi bababa sa hindi gamit ang kanyang sariling mga kakayahan lamang, at pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang sariling ulo sa pagitan ng mga dibdib ni Fuko. Sa ganitong paraan, muling nabuo niya ang kanyang buong katawan na konektado sa kanya, ginagamit siya bilang suporta. Sa susunod na eksena, nagulat si Andy na makita ang malalaking kamay na nabuo sa paligid ni Gina, na nababalutan ng dugo. Sabi niya na kapag nahawakan niya ito, hindi siya makakatakas sa kanyang mga kuko. Sumagot si Andy na kahit na mahirap na huwag siyang hawakan ng direkta, salamat kay Fuko ay mayroon siyang mas maraming pagpipilian. Hinihiling niya sa kanya na takpan ang pinakamalaking posibleng lugar gamit ang kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ito, naiirita si Gina kay Fuko dahil sa pagdikit ng kanyang dibdib sa mga undead at nagsisimula siyang maghanda ng bagong atake, inaakusahan siyang inaakit ang kanyang mahal. Sabi niya na iintindihan na niya kung bakit pinoprotektahan ni Andy ang isang napakahinang babae at, naiirita, sumisigaw na sa loob ng 20 taon ang dibdib ni Fuko ay luluwag, hindi katulad ng sa kanya, na hindi nagbabago. Sumagot si Andy na hindi totoo yun, dahil ang kapangyarihan niya ay panlabas sa kalikasan, at kaya lang makaapekto sa ibang bagay. Tumawa si Gina at sinabing ang kapangyarihan ay nakadirekta rin sa kanyang sarili, patunay na ang katawan niya ay hindi tumatanda. Pagkatapos, sinabi ni Andy kay Fuko na nagme-make-up lang si Gina, dahil kahit mukhang pareho ang kanyang dibdib, nagpapakita na ng palatandaan ng paglaylay ang kanyang likuran. Base dito, napagpasyahan niya na ang pagiging hindi nagbabago ay malamang na hindi gumagana sa mga buhay na organismo. Labis na nainis si Gina, at pinagsabihan siyang itigil ang paggamit sa kanyang itsura para subukan ang mga teorya. Siya, muling umaatake at hiniwa ang binti ni Andy, kaya natakot si Fuko. Sa kabila nito, tumawa si Andy, sinasabing hindi siya tinatabla ng mga atake, at sinabihan siyang tumigil sa pagrereklamo tungkol sa pagtanda. Galit siyang sumagot na ang hindi pagbabago ang siyang nagpapasaya sa kanya. Samantala, umiiwas ang undead sa mga atake at napansin na nakikita na niya ang kanyang mga hindi nakikitang kamay, kaya madali niya itong naiwasan. Napansin din niya na kailangan niya ng oras upang maghilom muli ang mga ito, kaya napagpasyahan niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang alisin ang hindi nakikitang harang na nagpoprotekta sa kanya. Nagkomento si Fuko, na napansin niya na may kakaiba at naniniwala siya na mas makakabuti kung patuloy na lang sa pagtakbo si Andy. Nang marinig ito, nagpasalamat siya, sinasabing binigyan lang siya nito ng magandang ideya. Ibinunyag ni Andy na natuklasan na niya kung paano maabot si Gina at kailangan na lang niyang hanapin ang binhi ng pagbubukas. Gayunpaman, bigla, may tumama sa ulo niya na hindi nakikita, dahilan para mahulog siya sa tubig.
Sabi ni Gina na pinapakialaman nila ang kanyang investigasyon. Hindi nagtagal, nakita natin ang ilang laser na umaatake sa kanila mula sa langit. Ipinapaliwanag ni Gina kay Andy na iniimbestigahan niya ang isang human na sinasabing nagtatago sa lugar na iyon. Para magawa ito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na i-scan ang lawa, hinahati at pinatigas ang tubig sa iba't ibang bahagi. Gayunpaman, inamin niya na pagod na siya sa trabaho at nagpa siya na tapusin ang lahat ng sabay-sabay. Sinabi niya na nakahanap siya ng isang biktima na papalit sa Yuma, si Foucault mismo. Sa sandaling yun, isang UFO ang lumitaw, na ikinagulat ng lahat, dahil yun mismo ang sasakyang nabangga niya noon. Sa wakas, sinabi ni Gina kay Foucault na mas gusto niya ang mga bagay na hindi nagbabago at ninanais na bumalik ang lahat sa dati. Para makamit ito, sinabi niya na kailangan niyang manatili magpakailanman sa tabi ng taong mahal niya. Muling tinutukoy si Andy, inamin ni Gina na kahit ano pa man ang pinsalang idinulot ng iba, hahabulin ng organisasyon si Andy habang buhay. Dahil dito, pinaalala ni Gina kay Foucault na sinabi niyang gusto niya ang pagbabago at sinabi na ibibigay niya ngayon sa kanya ang pinakamalaking pagbabago na posible. Kamatayan. Sinubukan niya pagkatapos na atakihin si Foucault sa lahat ng kanyang lakas, ngunit hinarang siya ni Andy gamit ang kanyang espada, na nagpahayag na sumasang-ayon siya na ang pagkapanganak o pagkamatay ay malaking uri ng pagbabago. Gayunpaman, ang kamatayan na sinasabi niya ay magiging kanya, hindi kay Foucault, dahil balak niyang protektahan siya ng husto. Inamin ni Andy na gagawin niya ito upang makuha ang kanyang loob hanggang sa tuluyan siyang magbago, binabago ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabi niya na babaguhin niya ang kanyang puso, at sa gayon ay maaari silang maging mas malapit at mas malapit hanggang sa siya ay. Sa wakas ay makakamatay na. Sumagot si Gina na nananatili pa rin siyang optimistiko gaya ng dati at sinabi na ang pagsali sa organisasyon ay isang bagay na masakit at walang kabuluhan. Kaya naman, naniniwala siyang hindi makakayanan ni Foucault ang loob noon at nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Habang sinusubukan niya itong atakihin, ibinunyag ni Andy kay Foucault na may butas sa harang ni Gina. Plano niyang pamwesto doon para talunin siya, gamit ang lahat ng malas na kanyang naiipon. Ngunit nag-aalala siya dahil ang espasyo ay napakaliit. Sa pinakamagandang sitwasyon, marahil ulo lamang niya ang makakadaan, at kahit na ganun, malamang nasusubukan pa rin itong itapon ni Gina. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang magagawa ni Foucault. Kaya ginagamit ni Andy ang kanyang dugo para subukang pahirapan ang paningin ni Gina at iposisyon ang sarili sa ilalim niya. Iniisip ni Gina kung kailangan niyang pakawalan ng anti-Andy para makakita muli, at sa sandaling yon, nagulat siya nang tumingin sa ilalim ng espada ni Andy. Dahil dito, nakagawa si Andy ng butas, at inilunsad ni Foucault ang kanyang ulo. Sa butas kasama ang lahat ng naipong pagbukas. Hawak ni Gina ang ulo ng undead at ibinunyag na alam niyang kahit na ipatawag niya ang meteorite, maaaring hindi nito masira ang kanyang hadlang. Ngunit ngayong nagawa na niyang makapasok dito, ang pagbukas na makakapatay sa kanya ay magmumula mismo sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na natuklasan niya na dahil gawa sa hangin ang hadlang, nakakadaan dito ang liwanag ng walang problema. Kaya naman naniwala siya na ang pagbukas na babagsak sa kanila ay darating sa pamamagitan ng liwanag, at isinugol niya ang lahat sa atake na ito. Agad pagkatapos, nakita namin ang UFO na nagpakawala ng malakas na atake, papunta mismo kina Gina at Andy. Nakita ni Foucault ang malaking pinsala na dulot ng atake at labis siyang nabahala. Nag-aalala siya kay Andy, nang biglang gumuho ang plataporma ng tubig kung saan siya naroroon, kaya't nahulog siya sa lawa. Nakalabas si Foucault mula sa tubig at napagtanto niya na kung nawasak ang kapangyarihan ni Gina, ibig sabihin ay namatay siya. Gayunpaman, nakita agad namin si Andy sa tabi ni Gina, na buhay pa ngunit malubhang nasugatan. Nagpaalam si Andy sa kanya at inaamin na napakasaya ng laban. Samantala, si Foucault ay nag-aalalang tumatakbo papalapit sa kanila at napansin na tatapusin na sana ni Andy ang buhay niya, ngunit huminto nang marinig ang kanyang sigaw. Tumatawa si Gina nang makita ang malungkot na si Foucault, sinasabi na hindi siya handang harapin ang pinakamasama nang sumali siya sa laban na iyon. Pagkatapos ay inaamin niya na lagi niyang gustong magbago at kaya naman inialay niya ang kanyang sarili sa Union. Noong panahong yun, marami siyang hinuli at pinarusahan ng mga tao at nilalang. Pero walang nagbago, hindi ang mundo, ni siya mismo.
Kaya, naniniwala siya na magkakaroon ng mundo ng bagong mga patakaran at dadaan sa malaking pagbabago. Sabi ni Gina na dati niyang akala ang layunin ng organisasyon ay pigilan ang mga pagbabago sa mundo, pero napagtanto niyang mali siya. Binati niya si Foucault sa pagguhit ng mga ilaw sa paligid ng buwan sa kanyang pinta at, sa huling hininga niya, inamin na siguro hindi naman masama ang mga pagbabago. Pinakiusapan niya silang dalawa na umalis. Habang nawawala na ang epekto ng anti-aging, at ayaw niyang makita siya sa ganong kalagayan, pero lumapit si Andy at niyakap siya ng mahigpit, ipinapakita ang buo niyang suporta. Hinihiling ni Gina na huwag siyang gawin yon, dahil ayaw niyang may mangyari habang ganon ang hitsura niya. Sagot ni Andy na isa siyang isip bata, dahil hindi nababago ng ilang kulubot kung gaano siya kaganda. Pagkatapos, nagbahagi ang dalawa ng huling halik bilang pamamaalam, na nagpapahintulot kay Gina na mamatay ng payapa. Sa susunod na tagpo, nakita natin si Foucault na umiiyak ng labis. Tungkol sa pagkamatay ni Gina, labis na nalulungkot si Andy, inaalala ang huling sandali ng kanyang buhay at napagtanto na, sa kabila ng pagiging napakatapang, lagi siyang may pagnanais na mamatay. Naaalala niya na tuwing pumupunta siya sa kanyang selda, sinasabi niyang nagdududa siya kung tama bang pumatay para lang manatiling buhay, naniniwalang mas mabuti pang mamatay kaysa magpatuloy sa ganong paraan. Sinabi ni Andy kay Foucault na nang marinig niya ito, ipinangako niya na kapag nakalaya siya sa bilangguan, siya ang unang-una sa kanyang listahan. Kahit na biro lang yon. Labis na natuwa si Gina nang marinig yon. Sa pagbabalik tanaw, naniniwala siya na talagang gusto na ni Gina na tapusin ang kanyang buhay, at sa isang paraan, ang paglaya ni Foucault ay nakatulong kay Gina. Lungkot na lungkot, humihingi ng pabor si Foucault kay Andy. Hinihiling niya kung hindi ba nila mababago ang mga pangyayari, dahil ayaw niyang may iba pang magdusa tulad ng dinanas ni Gina. At tinatanong kung hindi ba nila mababago ang mismong samahan. Naantig si Andy nang marinig yun at sumagot na para magtagumpay, kailangan nilang gawin itong sama-sama. Pagkatapos ng lahat, mas madaling siya ay mahalin siya sa paraang yun. Si Foucault, emosyonal, ay nagtatanong kung kaya ba talaga nila ito. Sumagot si Andy na malapit nang dumating ang grupo ng pagtanggap ng unyon, at ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay harapin ang kanilang pagpupulong. Sa huli, nagmungkahi si Andy ng toast para sa mga patay, at tinanggap ni Foucault na mag-toast bilang pagpupugay kay Gina. Bigla, sila ay naantala ng isang miyembro ng unyon na dumating para sunduin sila. Pagkatapos, pinagmamasdan ni Foucault at Andy ang round table ng unyon sa harapan nila. Naiisip ni Andy na batiin sila sa isang espesyal na paraan. At nagsimula ng atake, sinusubukang talunin ng lahat doon. Ngunit, madaling ipinagtanggol ng mga miyembro ng mesa ang kanilang sarili. Pagkatapos, casual na sinabi ni Andy na dapat na lang silang sumuko para makatipid siya ng oras. Sinabi ni Shen sa iba na, gaya ng sinabi niya, sila ay talagang nakakaintriga. Samantala, ipinaalam ni Julius sa kanila na, gaya ng ipinapakita sa mga ulat, mayroong dalawang negador doon, undead at unlock, na opisyal na tinatanggap sa mga sandaling iyon. Nag-toast sina Foucault at Andy dahil nakarating sila hanggang doon. Pero biglang nakatanggap ng suntok si Andy mula kay Tatiana dahil sa pagpatay kay Gina. Pinatigil siya ni Billy, habang nagagalit si Tatiana at inaakusahan si Andy ng pagpatay kay Gina. Sinabi ni Billy na alam na niya yun, at pinaalalahanan siya na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaway sa pagitan ng mga miyembro. Nagulat ang lahat nang sumagot si Andy ng masaya, sinasabi na at least mayroon palang isa doon na may paninindigan. Biglang tinakat ni Andy ang buhay ni Foucault gamit ang kanyang espada. Naikinagulat niya dahil nagsimulang gumalaw ang braso niya ng mag-isa. Pinapahinto ni Julius ang lahat. Habang si Tatiana, inihahanda ang kanyang tira, ay humihingi ng paumanhin sa pagsasabing ayaw niyang patayin si Billy. Si Billy naman, ay nagtataka kung talaga bang mamamatay na siya, habang tinatanong ni Julius si Andy kung ano ang balak niyang gawin. Ipinahayag ni Andy na sumusuko siya at hinihiling sa kanya na itigil ang ginagawa niya. Tinanggap niya ang hiling at tumigil sa pagkontrol sa braso niya, at humingi ng paumanhin si Andy. Kay Foucault, pero ipinapaliwanag naman na salamat doon, nagawa niyang makakuha ng magandang resulta. Nang kumalma na ang lahat, nagpatuloy ang pagpupulong. Nagtipon ang lahat sa harap ng miyembro numero 1, si Julius, na humiling kay Apocalypse na ipagpatuloy ang pagpupulong.
Nagpakita ang artepakto sa harap ng lahat, ipinapahayag na sa pagkakataong ito ay may 6 na misyon na magagamit. Ang unang misyon ay hulihin ang isang nagliliyab na uma, na nangangailangan ng 6 na miyembro, at ang gantimpala sa misyon ay ang pagdagdag ng 11 upuan. Alisin sa talaan. Ang ikalawang misyon ay hulihin ang isang uma na tinatawag na Isti, na nangangailangan ng 5 kalahok, at ang gantimpala ay ang lokasyon ng negator sa paso. Sa ikatlong misyon, kailangan nilang pigilan ng isang uma ng pagsasalin, isang gawain na nangangailangan lamang ng 1 kalahok. Nang marinig ang Apocalypse, naalala ni Andy na ito ang mga misyon na binanggit ni Gina dati. Kaya, hinihiling niya kay Fuko na subukang isaulo ang halos lahat ng pag-uusap upang makakalap ng mahalagang impormasyon. Patuloy na ipinapaliwanag ni Apocalypse na ang misyon 4 ay ang paghuli sa negator ng hindi nakikita, na nangangailangan lamang na pumunta sa isang uma na pinangalanang Kao. Ang misyon 5 ay ang paghuli sa uma na nakaraan, kung saan 3 kalahok ang kinakailangan. Sa wakas, ang misyon 6 ay ang paghuli sa uma na spoil, na nangangailangan din ng 3 miyembro. Ipinapalam sa kanila na mayroon silang deadline hanggang sa ika-31 upang kumpletuhin ang lahat ng gawain. Kung sila ay mabaigo, ang kahihinatnan ay ang pagdaragdag ng isang uma galaxy sa mundo. Nagtatanong si Fuko kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit hinihiling ni Andy na ipagpaliban muna niya ang mga tanong, at mag-focus muna sa kasalukuyan. Sunod, hinihiling na magsagawa si Nico ng pagsusuri ng datos kay Apocalypse, kasama na ang impormasyon ng organisasyon mismo. Tinanggap niya ang utos, at, pagkatapos suriin, sinabi na ang unang 3 misyon ang pinakamakakatwiran sa ngayon, salamat sa mga nakaraang mga investigasyon. Alam na nila ang mga tirahan ng mga uma, at pati na rin ang iba't ibang paraan para labanan sila. Naniniwala si Nico na dapat unahin ang misyon sa sunog, dahil mas malaki ang gantimpala nito at nagmumungkahi na iwanan na ang huling misyon, dahil kulang sila sa datos at maaaring mawalan pa ng kasapi. Pagkarinig nito, ipinaalam ni Jua sa lahat na ipapakilos niya ang mga kasapi para matapos ang unang 3 misyon, at tatanggapin nila ang parusa ng Apocalypse sa pagkakataong ito. Ipinapaliwanag niya na ang focus. Kailangan ngayon ay pagtibayin ang puwersa ng organisasyon, at saka hahatiin ang mga misyon sa mga miyembro na naroroon. Samantala, tinatanong ni Fuko si Top na ipaliwanag kung ano ang aklat na tinatawag na Apocalypse. Sinasabi ni Top sa kanya na ito ang unang artifact na natagpuan sa Earth, na bumubukas kapag ang lahat ng negator ng Round Table ay nagtipon. Ayon sa kanya, ang aklat ay nagpapataw ng lubhang mahirap at tila hindi makatwirang mga gawain. Kung magawa nilang kumpletuhin ang mga ito, makakatanggap sila ng magandang mga gantimpala, pero kung sila ay mabaigo, sila ay magdaranas ng mga kaparusahan. Tinatanong ni Fuko kung kailangan ba talaga nilang gawin ang lahat ng ipinag-uutos ng libro, at tinatanong din kung sulit bang ipagpatuloy kahit na sila ay masaktan. Tumayo siya pagkatapos at nagsalita sa harap ng lahat ng miyembro, sinabi ni Gina na kahit gaano pa nila subukan, walang magbabago. Kaya, tinatanong niya ang lahat kung ang mga utos ba ng librong yun ay talagang katumbas ng napakaraming sakripisyo. Napapansin din ni Fuko na ang ika-4 na misyon ay may kinalaman sa paghuli ng isang negator. Kaya tinatanong niya kung patuloy pa rin nilang ituturing ang ibang tao sa paraang ginawa nila sa kanya at kay Andy, dahil sa kabila ng kanilang kapangyarihan, normal pa rin silang tao tulad ng lahat doon. Inaamin niya na kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari, naniniwala siyang kailangang itigil na ito. Ngunit pinutol siya ni Jules, sinasabing sa 78 rules, sila ang nagdagdag ng lahat ng panuntunang ito sa mundo, tulad ng kasarian, wika, lahi, pagiging ina, kamatayan, at sakit, at marami pang iba. Naniniwala si Jules na kada 3 buwan, may mga bagong parusa na idinaragdag sa mundo, kahit wala silang ginagawa. Kaya naman, kailangang maging malakas ang organisasyon para matapos ang mga misyon. Para makamit ito, kinukuha nila at ginagamit ang mga taong may kapangyarihan, dahil habang tumatanggap sila ng mga gantimpala, lalong lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Sa gayon, balang araw, magagawa nilang ipatupad ang katarungan sa may kagagawa ng paglalagay ng mga patakaran sa mundo, ang Diyos na lumikha. At ipinaliwanag pa niya na tanging ang mga miyembrong nakaupo sa bilog na mesa ang maaaring tumanggap ng misyon. Dahil dito,
kailangan nilang maghanda ng mga kapalit kung sakaling may bakanteng upuan. Gayunpaman, inamin niya na dinala sila roon dahil ang kanilang mga abilidad na hindi makontrol ay nagpapakita ng malaking panganib, lalo na ang kay Foucault. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin sa pag-utos niya dati na ipapatay ito, at ipinaliwanag na ang imbitasyon na naroon ay ginawa dahil sa kay Shen na rekomendasyon. Kaya naman, inaasahan niyang makikipagtulungan ang dalawa sa organisasyon. Gayunpaman, hindi pa rin kontento si Foucault sa paliwanag. Pagkatapos, sinabi ni Jules na kung gusto niyang baguhin ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan, kailangan niyang maging numero 1 sa organisasyon. Para magawa ito, kailangan niyang makamit ang mas magagandang resulta kaysa sa sinuman na nakaupo sa mesang iyon. Iminumungkahi niya na magsikap ng higit pa si Foucault kaysa sa iba para makuha ang kanyang pwesto. Nagulat, tinanong ni Foucault kung ano ang kailangan niyang gawin para makamit iyon. Bigla, sumingit si Andy sa usapan, lumapit sa libro at hinihiling na sabihin nito kung aling misyon ang pinakamahirap. Gulat si Top sa nakita niyang ginagawa at sinabihan siyang nasisira ng ulo dahil sa pagpupumilit kay Apocalypse. Ang libro, nang hawakan, ay kinagat ang kamay ni Andy, na nagpatawa ng malakas kay Shen. Di nagtagal, nagpakita ng nakakatakot na anyo si Apocalypse, na sumasagot na ang pinakamahirap na misyon ay nasira. Pagkatapos, sinabi ni Andy na ang misyong ito ay kanya at ni Shen. Tinanggap ni Apocalypse ang kahilingan at agad na sinimulan ang misyon, kahit hindi pumayag si Shen na sumali. Ang eksena ay lumipat ilang araw ang lumipas, sa loob ng locker room ng Union. Doon, nakita natin si Foucault na tinutulungang magbihis, na ikinakabalisa niya. Dahil delikadong hawakan siya, ang sitwasyon ay humantong sa nagiging maingat. Ipinaliwanag ni Mui na yon ay utos mula sa kanyang amo na si Shen at hiniling sa kanya na kumalma. Sunod, sinabi niya na si Foucault ay handa na para sa misyon at binati siya ng good luck. Sinabi ni Mui na kung makumpleto nila ang misyon, makakatanggap sila ng mahahalagang gantimpala. Tanong ni Foucault kung sasama din si Mui, ngunit ipinahayag niya na hindi siya maaari dahil wala siyang emblem. Dagdag pa, ipinaliwanag niya na hindi siya isang negator, ni hindi rin siya bahagi ng round table. Kaya naman hindi siya pinahihintulutang sumali sa mga misyon. Gayunpaman, hinihiling niya sa kanila na alagaan si Shen. Si Foucault ay sumagot ng diretso, sinasabing tila walang saysay ito, at nagulat ng matanto na may mga taong gustong maging mga negador. Paglabas ng locker room, nakita ni Foucault si Andy na tumatakbo palayo kay Shen dahil ayaw niyang magsuot ng damit. Ngunit natalisod si Andy kay Foucault at tuluyang nawala ang kanyang baluti. Matapos dalawin ng kamalasan, kahit na pinipilit ni Shen na magbihis siya, hinihiling ni Andy na agad silang umalis para sa misyon. Sumagot si Shen na hindi ito maaari dahil kailangan pa niyang magsuot ng kurbata at sagisag ng unyon. Kahit mukhang cosplay ang kasuutan, kahanga-hanga ang uniforme ng unyon, dahil matibay ito laban sa bala, saksak, at iba't ibang uri ng pinsala. Dagdag pa, nagbibigay ang kurbata ng access sa iba't ibang serbisyong publiko at mayroon din itong kakayahan na upang isalin ang kahit anong wika, habang ang sagisag ay kailangan para makasali sa mga misyon. Ipinaliwanag ni Shen na lilibutin nila ang mundo upang imbestigahan ang misteryo ng pagkasira, at mas madali ang lahat kung magtutulungan sila. Gayunpaman, sumagot si Andy na gagamitin niya ang kanyang sariling helicopter dahil gusto niyang makipag-date sa Alapaap kasama si Foucault. Iginigiit niyang mag-isa, na iniwan si Shen na walang masabi at medyo malungkot. Dahil naniniwala siyang dapat silang kumilos bilang isang grupo. Tumanggi si Andy, sinasabing nakakasagabal si Shen, at hiniling sa kanya na magmadali. Biglang tumunog ang isang alarma, na nagbabalita na kinontrol ng UMA 1,129 ang isang miyembro ng team at nakawala. Inaanunsyo ng boses ng sistema na tumatawid ang entity sa Hall G sa Level 8. Madali naming natuklasan na sina Undead at Unlucky, kasama si Shen, ay nasa Level 8 din. Sinuri ni Mo ang data upang matukoy ang UMA na responsable sa pagdukot. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang uri ng damit na tinatawag ni UMA na damit Y, na dumidikit sa katawan ng mga tao at nagiging damit. Matapos mahumaling ang biktima, kinokontrol nito ang taong napasukan at nagiging dahilan ng pagkabaliw nito. Habang sinusubukang ipaliwanag ni Mo ang sitwasyon, lumitaw ang damit Y at inatake si Andy,
na nagawang hulihin ito at inutusan itong tumigil sa panggugulo. Natalo ito ni Andy, ngunit nagbabala si Mo na mapanganib ito dahil hahanap na ngayon ng damit Y ng bagong katawan na papasukan. Sinusubukan pagkatapos ng nilalang na angkinin si Mo, dahil kailangan ito ng bagong katawan ng tao, at naglulunsad ng panibagong atake laban kina Shen at Andy, na madali naman itong napipigilan. Sa gitna ng laban, kinukutya ni Andy ang kapangyarihan ni Shen, sinasabing wala itong silbi, at sumagot naman si Shen na sa pamamagitan mismo ng mga kapangyarihang yun niya natalo si Samantala, napapansin ni Foucault na nahihirapan si Mu at nagpas siyang mamagitin. Bago pa man lumala ang sitwasyon, humihingi siya ng paumanhin kay Mu sa pagpaparanas sa kanya ng ganoon. Tama. Pagkatapos nilang magkita, ang epekto ay humantong sa pagkawala ng kontrol ni Cloth Y at naghanap ng ibang puntirya. Inaasahan ni Foucault na pupuntahan siya ng nilalang, dahil alam na niya na ililigtas siya ni Andy, kaya nagawa nilang ikulong si Cloth Y sa katawan ni Undead, na ikinagulat ng lahat. Dahil hindi pa siya nakabihis hanggang sa oras na yon, nagreklamo si Cloth Y kay Andy tungkol sa uri ng damit na gusto niya, dahil gusto ni Andy ng mga damit na kusang inaayos kapag napunit at bumabalik sa kanya kapag tinawag. Pagkarinig nito, tinawag ni Andy na kaawa-awa ang nilalang dahil hindi nito kayang tuparin ang kanyang simpleng mga kagustuhan. Nangako naman ang nilalang na lilikha ito ng bagay na makapagbibigay kasiyahan sa kanya at gagawin siyang tao-tauhan nito. Bigla namang napagtanto ni Foucault na hindi pa nangyayari ang malas na dulot ng paghawak kay Andy, at di nagtagal ay isang malaking kidlat ang tumama kay Andy. Humingi ng paumanhin si Nico sa pagpalya ng kanyang artepakto, ngunit natuklasan nila agad na walang namatay, dahil sa damit na nagawa ni Yuma. Isang protection suit. Kahit na ganoon, hindi pa rin nasiyahan si Andy, hinihingi na mas mabilis pa ang pagbabagong buhay. Natutuwa si Foucault sa tela Y at nagpasya na tawagin na lamang itong tela mula noon. Habang nakikita natin si Top na medyo naiirita, dahil nalutas ng Undead ang banta bago pa siya, natutuklasan din natin na dahil sa ginawang aksyon, na-promote si Andy sa ika-9 na posisyon ng Round Table. Nagbago muli ang eksena at ipinaalam kay Nico ang tungkol sa paglitaw ng isang bagong uma, dahil isang nabubulok na bangkay ang natagpo ang naglalakad sa mga kalsada ng New York. Kaya, naniniwala silang may kaugnayan ito sa spoil na nabanggit sa mga misyon. Nang marinig ito, nasasabik si Andy dahil sa wakas ay aalis na sila ng Japan. Sa sumunod na tagpo, nakita natin si Foucault sa biyahe. Tuwang-tuwa kahit hindi niya alam kung saan eksakto siya pupunta. Ipinapaliwanag ni Andy na nasa Nevada sila, sa Estados Unidos, at nagtatanong kung tama ba talagang magbiyahe sa pamamagitan ng kalsada. Tuwang-tuwa, sumagot siya ng oo, at nang sumapit ang paglubog ng araw, iminungkahi ni Andy na bumisita sa Las Vegas para magsaya. Gayunpaman, tumanggi si Foucault, sinasabing kailangan nilang puntahan ang lokasyon na nakasaad sa file ng misyon. Bagamat napagtanto niyang hindi niya maalala ang pangalan ng lugar, sinabi ni Foucault na sigurado siyang nakita niya ang pangalan ng lokasyon sa dulo ng file. Naalala niya na noong ika-21 ng Agosto, sa New York, may kumpirmadong kaso ng isang nabubulok na bangkay na gumagala sa mga lansangan. Dahil dito, ang mga alaala ng mga saksi at mga residenteng malapit ay nabura tungkol sa pangyayari. Sa huli, ipinaliwanag ni Foucault na ang pagkakakilanlan ng katawan ay natuklasan sa pamamagitan ng kanyang mga gamit, na nagpapakita na ang kanyang pangalan ay Jane Smith, na kabilang sa mga tao ng Langang. Biglang, nagulat si Foucault kay Shen. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay isang rural na lugar sa kanlurang Estados Unidos, kung saan maraming pelikulang cowboy ang kinukunan. Nagulat, tinanong ni Foucault kung ano ang ginagawa niya doon. At sumagot si Shen na naroon siya dahil sinubukan siyang iwan ni Andy. Dahil dito, nagtago siya sa bubong ng sasakyan sa buong biyahe, na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at pag-aalala sa kanyang kalusugan. Nagbabala si Foucault na napakadelikado niyon at hiniling na pumasok agad siya sa sasakyan. Labis na naantig si Shen sa alok kaya nahulog siya mula sa bubong. Sa sumunod na eksena, nakikita natin na si Shen ay naglalakbay na kasama sina Andy at Foucault. Naiirita si Andy dahil ayaw niyang may umistorbo sa kanyang paglalakbay kasama si Foucault. Samantala, tinatanong ni Foucault si Shen kung naniniwala siyang ang iniimbestigahang kaso ay tunay na may kinalaman kay Spoil. Sumagot siya ng oo at tinanong kung ano sa tingin niya ang ibig sabihin ni Spoil sa kontekstong yun.
Kinakabahan, inamin ni Foucault na hindi niya alam. Ipinaliwanag ni Shen na sa kasong ito, ang ibig sabihin ni spoil ay mabulok o masira. Ipinagtapat din niya na siya. Hindi lubos na naiintindihan kung bakit sila naglakbay ng 4,000 kilometro patungong New York, bagamat sigurado siyang ang huling patutunguhan ay pangungulila. Nang marinig ito, tinanong ni Foucault kung sino ang kanilang kakalabanin, at sumagot si Shen na haharapin nila ang spoil kasama ang Legion of Zombies nito. Labis na kinakabahan si Foucault sa sitwasyon. Habang nananatiling kalmado ang kanyang kasama, nag-aalala niyang tinanong kung talagang maisasakatuparan nila ang misyon na mahuli ang isang Sumagot si Shen sa ibang wika, sinasabihan siyang magpakalma at huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang mga investigador ng organisasyon ay ginalugad na ang lungsod noon at nagbigay ng mga naitalang audio data noong nagtayo sila ng harang sa paligid ng urban perimeter. Pagkarinig nito, itinanong ni Foucault kung ang mga taong responsable sa operasyon ay nakabalik ng ligtas. Ngunit ngumiti lamang si Shen at itinuro ang kanyang sagisag, kaya naintindihan ni Foucault na hindi. Samantala, nagsisimula ng mainip si Andy hanggang sa naririnig ang audio ng investigasyon na dala ni Shen. Sila'y tatlo ay kinakabahan habang pinapakinggan ang paghihirap ng mga investigador na inaatake ng mga zombie. Si Foucault ay halata ang pagkagulat nang marealize niya ang pagdurusa ng mga tao. Tanong ni Shen sa undead kung ano ang kanyang iniisip sa sitwasyon, at tanong naman ni Andy kung ano ang pinagsasabi niya. Binabalaan siya ni Shen na sa pagkakataong ito ay magiging mahirap maliban na lang kung haharapin niya ang ng buong lakas. Ngunit, sumagot si Andy nang nakangiti, sinasabing hindi na kailangan. Pagkatapos, noong gabi, nag-iisa si Foucault na pinagmamasdan ang buwan habang natutulog si Andy. Lumapit si Shen at nagtanong kung nahihirapan siyang matulog. Sinabi niya na magpahinga siya, dahil sila ni Andy ang bahala sa nasira, pinakasama. Ngunit tumanggi si Foucault, sinasabing gusto rin niyang tumulong. Nagtanong si Shen kung dahil ba ito kay Gina, pero sumagot si Foucault na hindi. Pagkatapos ay tinanong niya kung natatandaan niya ang gantimpala na nabanggit ni Apokalipsis. Ayon sa kanya, sinabi ni Apokalipsis na matatanggap nila ang lokasyon ng pagkukumpuni ng kung makukumpleto nila ang misyon at makahanap ng pagkukumpuni. Siguro makakahanap sila ng pahiwatig na makakatulong kay Andy na tuluyang mamatay. Sunod, tinanong ni Foucault si Shen kung bakit siya nagpasyang sumali sa misyon. Ngunit mabilis niyang naalala na halos pinilit siya ni Andy na sumama at humingi ng paumanhin. Aminado si Shen na bahagyang totoo yon, ngunit idinagdag niya na itinuturing din niya itong mahirap at napakahalaga. Misyon. Dagdag pa rito, naniniwala siya na sa wakas ay makikita na nila si Victor, ang Diyos ng tagumpay, at hindi lamang ang kasalukuyang bersyon na kilala nila, na nagpapasabik sa kanya. Kinabukasan, dumating ang grupo sa lungsod ng pananabik. Iminumungkahi ni Shen na maging maingat sila sa pag-usad. Gayunpaman, kinuha ni Andy ang mga rocket launcher at naghandang wasakin ang harang na nakapalibot sa lungsod. Hindi makapaniwala sina Shen at Foucault sa kanyang ugali, dahil sa paggawa nito, napalaya niya ang mga zombie. Isang napakaraming pulutong ng mga halimaw ay nagsisimulang lumapit. Nakikipagtalo si Shen kay Andy, ipinapaliwanag na pinapanatili ng organisasyon na nakakulong ang mga zombie. Tinatanong ni Andy kung posible pang maibalik sila pagkatapos ng pagbabago, at sumagot si Shen na hindi, dahil ang kanilang mga katawan ay pisikal nang nabago. Nang marinig ito, sinabi ni Andy na hindi na niya kailangang pigilan ang kanyang lakas. Binilisan niya ang truck ng husto, sinagasaan ang kawan ng mga zombie. Sa kabila ng takot ni Shen at Foucault, nagawang ni Andy na sumira at pumasok sa lungsod. Lumabas ng sasakyan ng hindi patay at sinimulan punitin ang mga parte ng kanyang katawan. Sumigaw si Andy sa mga zombie na lilipulin niya sila at nagbabala na kung sino man ang may natitirang bahagi ng katinoan ay yumuko kung alam nila kung nasaan ang responsable dito. Pagkatapos, inihanda niya ang kanyang atake at sinimulan ang pag-atake laban sa mga zombie. Pinagsama ni Andy ang atake na ito sa isa pa na tinatawag na Crimson Crescent Moon, na nag-aalis ng malaking bilang ng mga kaaway. Habang nagmamasid mula sa loob ng sasakyan, sinabi ni Shen kay Foucault na kahanga-hanga ang kanyang boyfriend, pero inis naman niyang sinagot na hindi niya boyfriend si Andy. Samantala, nakahanap si Andy ng isang tao na may bahagyang malay pa at nagpasya siyang dalhin ito sa kanyang mga kasama.
Ipinakita niya na nakakita siya ng isang tao na hindi pa lubusang nawawala, at ang kailangan na lang nila ay akayin sila nito sa kanilang kukunin. Handa nang lumabas ng sasakyan si Foucault, pero pinigilan siya ni Shen sa pamamagitan ng sigaw. Pinagsabihan ni Shen si Andy. Muli, pinapaalalahanan siya na dapat silang kumilos ng mas maingat. Sumagot si Andy na narinig niya siya, ipinapakita na kaya pa rin niyang gumalaw ng normal. Pagkatapos ay tinanong ni Shen kung may karanasan ba siya sa pakikipaglaban sa mga umas. Dahil sinabi ni Andy na hindi niya maalala, ipinaliwanag ni Shen na ang mga umas ay iba sa mga negator dahil mayroon silang sariling mga patakaran, kaya naman karaniwan na para sa kanila na biglang umatake sa mga tao nang walang malinaw na dahilan. Naniniwala si Shen na may kutob siya, pinapaalalahanan si Andy na ang kanyang kakayahan ay gumagana kapag tinitingnan niya ang kanyang target. Ipinapaliwanag din niya na ang kakayahan ni Foucault ay gumagana sa pamamagitan ng pisikal na pagdikit sa ibang tao. Dahil kilala si Andy, ipinagtatapat ni Shen na sigurado siyang sinubukan ni Andy na unawain kung ano ang nangyayari noong laban, pero binabalaan niya siya na ito ay isang napakalaking pagkakamali kapag humaharap sa isang duma, dahil malamang na naisaaktibo na ng kalaban ang sarili nitong kakayahan, na nagiging mas mapanganib ito. Pagkarinig nito, ipinapaliwanag ni Shen na karamihan sa mga uma ay nagpapataw ng sarili nilang patakaran kahit ano paman ng taong nasa saklaw ng kanyang kilos. Pagkatapos, humihingi ng paumanhin si Andy sa kanyang mga kasama, na ikinagulat ni Shen, na hindi inaasahan ang gayong kab-iles na reaksyon. Sunod, tinatanong ni Shen kung kakaiba o normal ang kanyang pakiramdam, at sumagot si Andy na okay lang siya. Bigla, nagsimulang hawakan si Andy ng zombie sa tabi niya, at pinapatingin siya ni Foucault sa ibaba dahil may nakasulat sa kanyang tiyan. Nagulat, tiningnan ni Andy ang kanyang sariling katawan at natuklasan ang isang countdown timer na bumababa. Tumawa si Foucault nang napagtanto ito at sinabi na patay na siya, gaya ng gusto ng mga umas. Sinuri ni Shen ang kanyang katawan at napansin na wala siyang counter. Tinanong niya si Foucault na sumagot din na wala siyang counter. Napagtanto ni Shen na malamang na pumasok si Andy sa gitna ng impluwensya ng mga umas. Labis na nag-alala si Foucault at nakiusap kay Shen na gumawa ng paraan agad. Si Andy naman, nananatiling kalmado, nakaupo sa lupa at nagmumuni-muni sa sitwasyon. Sabi niya na may katuturan ito at nagpas siyang tahimik na maghintay hanggang sa mabulok siya, na agad ikinagulat ng kanyang mga kasama. Iginiit niya na hindi sila dapat maging hanggal, dahil kung isang bagay na napakaliit ang kaya siyang patayin, matagal na sana siyang patay. Nang umabot sa 0 ang bilang, nagsimulang mabulok ang kanang kamay ni Andy. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan na magbagong buhay, na nagdulot ng pag-ulit ng proseso. Nabigo si Foucault nang mapagtanto na wala itong nalutas, dahil ang bilang ay mas mabilis pang nag-uumpisa ulit. Pinagmamasdan ni Shen at napagpasyahan na ang epekto ng umas ay tuloy-tuloy, na nagiging lubhang problemado ang sitwasyon. Naniniwala siya na sinumang pumasok sa lungsod ay otomatikong sinusumpa at sa pag-abot sa limitasyon ng bilang, sila ay mabilis na nagiging isang uri ng nilalang. Kaya, ang paghahanap ng bagay na nasira ay nagiging mahirap, dahil ang kanilang tanging bakas sa sandali ay isang zombie na babae na hindi makapagsalita. Habang sinusubukan mag-isip, nakakaramdam ng pagkayamot si Shen, naniniwalang napakahirap ng misyon para sa 3 tao lamang. Gayunpaman, may napansin siyang importante. Nakakausap ni Andy ang isang zombie na babae. Sinabi ni Andy na tila alam ng babae kung saan ang kinamkam. Kinarga niya ito at ipinaalam sa kanila na hahanapin na niya ang kalaban, sinasabi na sa ganitong paraan matutupad niya ang pangarap ng babae, pagkatapos nito ay ibubunyag niya ang lokasyon sa umas. Nagkomento rin si Andy na hindi niya alam kung dahil ba yun sa pagiging bahagi niyang zombie o sa ibang dahilan. Pero naiintindihan na niya ngayon ang zombie. Nagtanong si Foucault kung ano ang ibig niyang sabihin, pero binaliwala siya ni Andy at nagtanong kung ayos lang ba sa kanya kung magpakasal siya. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Andy na itinuturing niya itong isang uri ng pangako. Nag-isip si Foucault na tanggihan ang ideya, habang nag-aalala si Shen at nagbabala na maaaring mapanganib ang babae. Gayunpaman, natawa si Foucault sa sitwasyon at hinahayaan si Andy na magpatuloy, habang pinagsasabihan ni Shen si Andy dahil sa pagsuporta sa isang bagay na napaka-absurdo. Sa kabila ng mga pagtatangka na pigilan siya,
nananatiling determinado si Andy na pakasalan ang zombie girl na kanyang karga-karga. Bago siya umalis, pinaalala ni Shen sa kanya na ang misyon ay hulihin ang Yuma, hindi patayin, dahil ang pagpatay dito ay nangangahulugang pagkabigo at pagkawala ng gantimpala. Ang lokasyon ng pagkukumpuni ng Yuma, habang sinisigawan ni Shen si Andy, napansin ni Foucault ang isang kakaibang bata na umaalis sa isang nakatagong bunker. Hindi pinansin ang mga utos ni Shen, mabilis siyang lumabas ng sasakyan para sundan ang bata. Ang tagpo ay nagbago sa loob ng bunker, kung saan hinahabol ni Foucault ang bata at nagtataka kung bakit hindi pa ito nagiging zombie, nang tangkain niya itong lapitan para tulungan. Pinigilan siya ni Shen gamit ang kanyang kakayahan. Frustrado siya na napagtanto na siya ay kasing imposible ni Andy, iniisip pa na bagay silang dalawa. Binabalaan siya ni Shen na huwag nang sumulong pa, dahil kung ang underground tunnel ay nasa loob din ng ang lugar na sinumpa, magiging lubhang mapanganib. Sa sandaling yun, lumitaw ang batang lalaki na nakatutok ng baril. Pinoprotektahan niya ang ibang tao at napansin na sila rin ay sinumpa. Ipinakita ng bata na mayroon din siyang panlaban, na ikinagulat ni Shen, dahil nangangahulugan ito na mayroon pa siyang oras. Tinanong niya kung sino sila at sinabi na kung nagtatrabaho sila para sa Yuma, babarilin niya sila. Sinubukan ni Foucault na pakalmayan siya at ipinaliwanag na magkaalyado sila. Ngunit hindi siya naniniwala, iniisip na dumating sila para saktan sila bago pa man sila maging mga zombie. Sabi niya na hindi pa gumagalaw si Foucault dahil eksakto siya sa isang punto kung saan hindi abot ang sumpa. Bigla, sumugod si Foucault para yakapin siya, na agad ding naapektuhan ng sumpa. Hindi makapaniwala si Shen at nagpasya siyang sundan siya. Nagbago na naman ang eksena, ipinapakita si Foucault na hindi makagalaw. Samantala, lumitaw ang zombie girl na nakasuot ng damit pangkasal. Pagkakita sa kanya, sinabi ni Andy na bagay sa kanya ang damit at nagsimulang bigkasan. Karaniwang mga salita sa kasal, ngunit nagkomento na dahil pareho silang nabubulok, walang masyadong nag-aalala sa mga formalidad. Nagpasalamat ang babae sa kanya sa ginawa niya, at sumagot si Andy na sa tuwing matutugunan ang kinakailangang kondisyon, gagawin niya ito ng maraming beses na gusto niya. Tinawag niya pagkatapos ang mga zombie para panoorin ang seremonya. Gayunpaman, sinabi ng babae na sapat na, dahil natupad na ang kanyang pangarap na makapagsuot ng damit pangkasal. Ngayon, hiling niya na wakasan ni Andy ang paghihirap ng iba pang mga zombie, na namumuhay sa labis na kalungkutan. Dahil hindi sila maaaring mamatay. Sa huli, hinihiling niya sa kanya na wasakin si Spoil. Kahit alam niyang hindi ito bahagi ng misyon, nagpasya si Andy na pagbigyan ang hiling ng kanyang asawa. Gamit ang kanyang crosscut strike, winawasak niya ang estatwa kung saan nakatago si Spoil. Ibinubunyag ng Spoil ang kanyang pagkatao at nagtatanong kung bakit hindi nabubulok ang undead. Galit na galit, naghahanda siyang umatake, hindi matanggap na may humahamon sa kanyang kapangyarihan. Nagsisimulang gumuho ang simbahan dahil sa kakayahan ng Biglang nagulat si Spoil nang makitang pinoprotektahan ng mga zombie si Andy. Nagpasalamat siya sa kanila at natawa, na pagtantong hindi pa sila tuluyang nabubulok. Pagkatapos, inihanda ni Andy ang kanyang sandata ng dugo at pinaputok ito sa kampana ng simbahan, tinamaan ang Sinigawan niya ang mga zombie na tignan ang Sum-Ira sa kanilang mga katawan, at sinabing kung gusto nilang lumaban, kailangan nilang sundan ang tunog ng kampana. Kaya, hinarap ni Andy si Spoil kasama ang isang literal na hukbo ng mga zombie. Samantala, pinulot ni Shen ang sandata na nahulog mula sa kamay ng bata pagkatapos siyang yakapin ni Foucault. Pagkatapos ay nagpakilala si Foucault, at sinabi ng bata na Ken ang pangalan niya, at na ang lahat doon ay kabilang sa ampuna ng Sunflower School. Tinanong niya kung siya ang pinakamatanda sa mga bata, at kinumpirma ni Ken, na sinasabing responsibilidad niyang protektahan ang iba, na ikinagulat ng iba nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Foucault na bahagi sila ng unyon at dumating para tumulong. Ngunit para doon, kailangan nilang malaman kung ano ang nangyari at kung paano sila nabubuhay pa. Sinimulan ni Ken na ipaliwanag na 1 linggo bago yon, noong 17 ng Agosto, normal ang lahat hanggang sa biglang lumitaw ang isang maitim na ulap sa gitna ng lungsod, at mahalaga, nagsimula itong magsalita. Pagkatapos, naririnig natin si Spoil na pinagmamasdan ang lugar at iniisip na ang mga bahay at tao doon ay tila napakadaling wasakin.
Gayunpaman, nagpasya siya na kailangan niya munang lasapin ang mga naninirahan sa lungsod. Sa ganitong paraan, nagpakawala siya ng isang gas na nagpapabago sa mga tao sa zombies kapag ang counter na lumalabas sa kanilang mga tiyan ay umabot sa 0. Sabi ni Ken, isa-isang nagsimulang magbago ang mga matatanda. Nang mapagtanto ng kanilang guro ang nangyayari, mabilis niyang dinala ang mga bata sa bunker na yun. Sa ganitong paraan, tiniyak niyang ligtas sila. Sinabi niya sa lahat na bumaba at ipinaliwanag na may mga kagamitan para sa emergency ang lugar, kaya doon muna sila manatili. Subalit, hindi niya sila masasamahan dahil nagiging zombie na rin siya. Bago iyon, ipinangako niya na hindi siya mamamatay hanggat hindi siya dinadala ng isang lalaking gwapo sa altar. Sinabi rin niya na kapag nagiging mahirap ang mga bagay, dapat nilang ituon ng pansin sa kanilang mga pangarap, dahil hanggat mayroong pangarap ang isang tao, hindi mawawala ang kanyang pag-asang mabuhay. Pagkatapos marinig ang kwento, labis na nalungkot si Fuko. Naniniwala si Shen na wala pa rin siyang ideya kung saan hahanapin si Spoil. Biglang, isang batang babae na nagngangalang Miyay ang nagsimulang umiyak, at lumapit si Fuko upang patahanan siya. Nang tingnan ang kanyang tiyan, napansin niya ang malapit nang umabot sa 0 ang counter. Sinabihan ni Fuko si Miyay na kumalma, sinasabing tutulungan niya ito, at tinanong kung anong uri ng mga bulaklak ang ibebenta niya sa kanyang magiging tindahan. Dahil pangarap niyang maging florist, sumagot si Miyay na magbebenta siya ng sunflower, at si Ken, nang marinig ito, ay natuwa dahil paboritong bulaklak iyon ng guro. Nagsimulang tumawa ang mga bata, iniisip ang lahat ng mga sunflower na ibibigay nila sa kanilang tagapagligtas. Sa sandaling yun, napansin ni Fuko na ang counter ng dalaga ay tumaas sa napakataas na numero. Tinanong ni Ken kung tutulungan ba talaga nila sila ngayong naiintindihan na nila kung paano gumagana ang lahat, at tiniyak ni Fuko na gagawin nila ito. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Andy sa labas, na nagpapatanto kay Shen na may nangyayari sa labas. Nagbago ang eksena, at nakita natin si Andy na sinusubukang talunin si Spoil gamit ang kanyang espada. Paglabas ni Fuko at Shen sa bunker, nagulat sila nang makita si Andy na nakikipaglaban habang buhat ang kanyang nobya. Tinanong ni Fuko kung ang nakikipaglaban na ngayon ang mga zombie kasama ang mga undead, at sumagot si Shen ng oo, bagamat mas nagpapanggap lang sila kaysa tumulong talaga sa laban. Naniniwala si Shen na napilitan silang manatiling buhay sa nabubulok na kalagayan na yun, kaya ang pakikipaglaban na lang ang natitirang pagpipilian nila. At ito ang paraan na nakita ni Andy para ipakita ang kanyang kabaitan. Nang makita niya ang kanyang mga kasama na dumating, sinabi ni Andy na dumating sila sa tamang oras, at hiniling sa kanila na alagaan ang kanyang kasintahan. Nagulat ang lahat nang makita ang zombie girl. Nakasuot na ngayon ng damit pangkasal. Ibinigay siya ni Andy kay Shen na maingat siyang ainalalayan. Nakilala ni Ken ang kanyang guro at tinawag ang ibang mga bata. Si Fuko, nang makita ang reaksyon niya at ang kasiyahan ng mga bata, ay napagtanto na siya nga ang gurong nabanggit sa kwento. Naantig siya nang makita ang mga estudyante na niyayakap ang guro at sinusubukang alagaan ang kanyang mga sugat. Nagpasalamat ang guro sa mga estudyante sa kanilang pagmamahal, kaya hindi nakapagsalita si Fuko. Samantala, napagtanto ni Andy na hindi sapat ang pinsalang nagagawa ng kanyang hukbo ng mga zombie kaya nagpasya siyang baguhin ang plano. Naalala niya na ang isang zombie na humawak kay Fuko ay naapektuhan ng kanyang kamalasan, kaya inutusan niya ang lahat ng mga zombie na hawakan siya, dahil ito ang magiging dahilan upang sila'y maging tunay na mga bomba na may kakayahang magdulot ng mas malaking pinsala. Nagulat si Fuko at sinabi na kahit ang mga zombie mismo ay hindi gugustuhin yun. Gayunpaman, biglang niyakap siya ng zombie na guro, na ikinagulat ng lahat. Nagsimulang umiyak si Fuko. Ngunit nagpa siya na tanggapin ang ugnayan para palakihin pa ang kanyang kamalasan. Kahit na sumisigaw ang bata para pigilan siya, itinutuloy niya ang plano. Mabilis na tumatakbo ang guro patungo sa pagkasira. Sa gitna ng mga luha, nagbabala si Fuko na isang malaking kapahamakan ang malapit ng mangyari. Pinapanood ni Andy ang kanyang asawa na handang isakripisyo ang sarili at nakadarama siya ng pagmamalaki, sinasabi na alam niya noon pa man na isa siyang dakilang babae. Sumugod ang guro nang napakabilis patungo sa uma at hinawakan ito gamit ang kanyang mga kuko. Nang akala ni Spoil na nakatakas na siya, nahulog pala siya sa isang lugar na puno ng mga buhay na bomba,
na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Napasigaw si Ken nang makita ang eksena, at kinailangan siyang protektahan ni Shen mula sa epekto, ngunit napagtanto nila na mas mahina ang pagsabog kaysa sa inaasahan at halos hindi nakaapekto sa UMA. Sumigaw si Andy para sa lahat na huwag sumuko dahil kaharap pa rin nila ang kalaban. Dahil sa pag-asa na dala ng kanyang mga salita, sinimulang hawakan ni Fuko ang mga zombie para mapalakas pa ang kanyang unlock. Dinala pabalik ni Shen ang mga bata sa bunker para protektahan sila. Habang pilit na kumakapit ang mga zombie sa katawan ni Spoil para patuloy itong saktan, pinupuri ni Andy ang kanilang pagsisikap habang patuloy na tinatamaan ng mga pagsabog ang UMA. Sinabi ni Shen kay Fuko na kailangan din niyang kumilos para sugatan si Spoil. Habang nakadikit ang mga zombie dito, lumapit si Shen kay Andy at ipinakita na sila rin ay nahawa, humihiling na makahanap ng solusyon agad. Sabi ni Fuko, kasalanan niya ang lahat dahil pumasok siya sa sakop ng UMA. Napagtanto, ang kritikal na sitwasyon, sinabi ni Andy na baka wala silang ibang pagpipilian kundi iwanan ang paghuli at patayin ang UMA. Tumanggi si Shen dahil nangangahulugan yon na mabibigo sila sa misyon. Dagdag pa sa pagharap sa galit ng Union, biglang sumigaw si Fuko dahil hinihila siya ni Spoil, na nagsimulang sipsipin siya, na naglalagay sa lahat sa panganib. Kailangang gamitin ni Andy ang kanyang mga kakayahan para itulak ang kanyang mga kasama palayo at ilayo sila sa abot ng kaaway. Nagbago muli si Spoil, matapos ubusin ang lahat ng zombie. Ang Spoil ay naglalabas ng malaking ulap ng gas na bumabalot sa grupo. Napagtanto nila na nagbago na ng anyo ang UMA. Tinanong ni Shen si Andy kung naintindihan ba niya ang mga patakaran ng UMA noong laban. Sumagot si Andy na halos, ipinapaliwanag na kayang sirain ng katawan ng Spoil ang anumang organikong bagay, at kapag umabot sa 0 ang oras ng pagkalantad, ang target ay nagsisimulang mabulok. Habang nag-uusap sila, ang Spoil, na nasa bago nitong anyo, naghahanda ng panibagong atake. Napansin ni Shen na nagbago na ang mga patakaran ng laban at nagawa niyang iwasan ang atake ng UMA. Naiirita, nagreklamo si Spoil na nakakasagabal ang walang hiyang apokalipsis sa mga plano nito. Pagkatapos noon, nakita natin si Shen na labis na nag-aalala. Ipinaliwanag niya na ang tira ng UMA ay ganap na some-ire sa istrukturang tinamaan nito, lampas sa mga parametro ng patakaran ng salamin. Kaya naman, nagmamakaawa siya na huwag hayaan ng kahit sino ang kanilang sarili na matamaan ulit. Balik sa larangan ng digmaan, tinatanong ni Spoil ang kanyang mga kalaban kung bakit nila siya kinakalaban. Kinukwestiyon niya kung paano nila hindi maunawaan ang ganda ng pagkapanganak, pagkasira, at pagbabalik sa lupa. Sumunod, nagpakawala siya ng isang sinag kay Fuko at sa kanyang mga kasama, na nagtagumpay na saktan sila. Sa kabutihang palad, nang matanggap ni Shen ang atake, ang kanyang damit lamang ang tinamaan. Si Andy naman, pinutol ang kanyang sariling braso bago ito mabulok. Napansin niya pagkatapos na nagbago na ang epekto ng UMA. Imbes na mabulok, lahat ng mahawakan ngayon ay agad na naglalaho. Nagreklamo si Shen na nasira ang kanyang mga ginawang espesyal na guwantes. Habang sinusuri ang laban, napagtanto ni Andy na ang bagong atake na ito ay tila gumagana lamang sa bawat parte ng katawan. Kung ang isang buhay na katawan ay direktang tamaan, agad itong nawawasak. Dahil dito, naiintindihan niya na hindi makabubuti ang patagilan ng laban at nagmungkahi na tapusin ito agad. Gayunpaman, paglapit sa Samsam, ang kanyang mga damit at maging ang mga parte ng kanyang katawan. Simulang magkapira-piraso. Sinamantala ng UMA ang pagkakataon at ilang beses siyang tinamaan, na nagtulak kay Andy na mapagtanto na ang paglapit pa lamang ay nakakasira na sa mga buhay na nilalang. Matapos paulit-ulit na hampasin ng mga undead, nagtataka si Spoil kung nakahanap ba siya ng isang negador ng kamatayan. Inamin niya na ang ganitong uri ng kakayahan ay lubhang nakakainis, ngunit naniniwala na sa kasalukuyang bilis ng pagkasira, hindi magtatagal si Andy. Iginigiit niya na sina Shen at Fuko ay naghihintay lamang na. Ang oras nila ay malapit ng maubos at nagpapahiwatig na dapat silang magpasalamat sa kanyang pag-iral. Habang kinakatawan niya ang magandang siklo ng buhay, lumalapit ang paninira na nagbabanta, at pinuprotektahan ni Shen si Fuko. Sa sandaling yun, may naisip si Shen at tumakbo, sumenyas kay Andy na lumayo muna sandali, nakitang gumalaw siya palayo. Nagulat si Fuko.
Habang iginigiit ng Uma na gaano man kalayo ang ilayo ng isang tao, mananatiling aktibo ang counter. Ipinaliwanag ni Spoil na bago siya isinilang, ang mundo ay lubusan ng tumigil, walang nasira, at lahat ay lalong pumapangit dahil walang pagbabago. Ayon sa kanya, ang kanyang pag-iral ang nagdadala ng pagbabago sa mundo. Gayunpaman, ang mga nilalang ay nagsimulang magsikap na mabuhay ng mas matagal. Bukod sa pag-iisip at pag-unlad, ipinapahayag niya na kailangan ang kanyang pamumuno at ang mga tao ang tumatanggi rito, nagtatanong kung bakit tinatawag siyang masama kung bahagi rin siya ng kalikasan. Sunod, tinatanong niya si Fuko kung bakit labis na kumakapit ang mga tao sa isang katawan na ay hindi man lang tumatagal ng isang siglo. Matatag na sumagot si Fuko na nangyayari ito dahil ang mga tao ay may mga pangarap. Ang mga tao ay nabubuhay gamit ang mga katawan na natanggap nila sa kapanganakan, at ginagamit ang mga ito upang ituloy ang kanilang mga layunin, gaano man kalaki ang mga ito. Ipinapahayag niya na hindi niya hahayaan ang anumang panuntunan na nilikha niya upang sirain ang mga pangarap ng mga tao. Kahit na ang kanyang sariling katawan ay sapilitang mabulok, hanggat may isang nagtataglay ng isang pangarap, ang kanilang puso ay hindi kailanman masisira. Ibinunyag ni Fuko na ang kanyang pangarap ay ang maging isang normal na babae at mamuhay ng ganap hanggang sa araw na natural siyang mamamatay. Hanggang sa panahong yon, kahit anong mangyari, hindi siya sesuko. Pagkatapos ng kanyang mga salita, ang counter sa kanyang katawan ay tumaas sa 20,000. Nagulat si Spoil nang makitang biglang tumaas ang numero. Kasabay nito, si Andy ay nagsisimulang tumayo pagkarinig sa kanyang talumpati. Sa sandaling yon, sumingit si Shen, na nagsasabing ang kanyang pangarap ang pinakadakila sa lahat ng nilikha, at saka sinaktan ang Uma sa ulo. Bigla, ang kanyang counter ay nagsimulang sumisikat ng husto, at kaya naman natatapos ang anime. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at mag-comment sa susunod na anime na gusto mong ipabuod sa akin. Isang mahigpit na yakap.